Matapos ang 3 taon ng pagiging asawa ng isang hindi tapat na asawa, ang multi-bilyonaryo ay pinalaya sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng diborsyo, ang kanyang hindi tapat na dating asawa ay humihingi ng tawad habang sinasabi niya, "Nagkamali ako, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon." Samantala, ang kanyang dating biyenan ay nakiusap, "Manggang na lalaki ka, ako ang maglalaba, maghahanda ng iyong mga pagkain, at maghahain ng mabuti sa iyo." Huli na para magsisi. Rich man. Action drama. Kabanata 1, walang kabuluhan na naghahatid ng takeout. Sa Splendor Hotel ng Japan. "Sir, dumating na po ang takeout niyo." Si Michael Hudson, na nakasuot ng uniforme ng isang takeout deliveryman, ay kumatok sa pinto ng hotel. Darating. Bumukas ang pinto ng guest room at natigilan si Michael sa gulat nang makita niya ang mag-asawa sa loob. Hindi kilala ni Michael ang lalaking nagbukas ng pinto. Gayunpaman, ang magandang babaeng naka-bathrobe sa likod ng lalaking iyon ay ang asawa ni Michael, si Ivy Camden. Klang! Ibinagsak ni Michael ang takeout na dala niya sa kanyang kanang kamay sa lupa. Ilang segundo lang ang nakalipas, curious pa rin si Michael sa nag-order ng takeout. Ang Splendor Hotel ay isang 5-star na hotel, at ang mga bisitang nakatira doon ay bihirang mag-order ng takeout. Kahit na mag-order sila ng takeout, papayagan lang ng hotel ang delivery man na ipadala ito sa lobby. Gayunpaman, inayos ng taong nag-order ng takeout na ihatid ito ni Michael sa pintuan ng kanyang silid. Sinong mag-aakala na makakasagasa si Michael sa kanyang asawa habang naghahatid ng takeout sa pagkakataong ito? Pagtingin sa takeout na nasa lupa, galit na galit ang estranghero. Sasampalin na sana niya si Michael nang marinig niya ang gulat na bulalas ni Ivy. "Hubby, ikaw. Bakit ka nandito?" Nagulat sinimulan ng estranghero si Michael. Si Michael ay katamtaman ang pangangatawan at napakaganda. Nakasuot siya ng dilaw na uniforme ng deliveryman ng takeout. Ngumiti ang estranghero at sinabing, "Ivy, so deliveryman ang asawa mo, ha?" "Ha, kung alam ko lang kanina, tumawag ako para sa room service imbes na takeout." Sa kabila ng pagtakbo sa asawa ni Ivy, hindi nito ginulo ang lalaki. Dahil alam niyang live-in-in-law si Michael. Siya ay may mababang katayuan sa mga Camden. Galit na tumingin si Michael kay Ivy. "Ivy, 3 taon na akong kasal sa'yo. Inihanda ko na ang lahat ng iyong pagkain at inalagaan ko ang iyong aso at pusa nang walang reklamo. Hindi kita binaygo. Sa nakalipas na 3 taon, hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ang kamay mo. Akala ko palagi kang may prinsipyo pero ngayon, ikaw. Bakit mo ginawa ito?" Ang maputi at magandang si Ivy ay natakot, ngunit hindi nagtagal ay naging mayabang siya. Naglakad siya patungo sa pinto at sinabing, "Pero ano? Michael, huwag kang maglabas ng kalokohan. Mabigat ang kahihinatnen. Kilala mo ba kung sino siya?" Siya ang boss ng isang investment firm at ang sayan ng isang nangungunang pamilya sa Japan, si Tyler Collins. "Nandito si Tyler para pag-usapan ang isang business deal sa akin. Kung hindi ka naniniwala, maaari kong ipakita sa iyo ang kontrata, ngunit maiintindihan mo ba kung tungkol saan ang kontrata?" Si Michael ay isang deliveryman, at sa palagay ni Ivy, siya ay walang kakayahan at hindi naiintindihan ang mga usapin sa negosyo. Ngumiti si Tyler nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Sumulyap sa nahahati na takeout sa sahig, sinabi niya, "Noong una, magrereklamo ako laban sa iyo para sa pagbagsak ng aking sopas ng manok. Gayunpaman, dahil asawa ka ni Ivy, bibigyan kita ng 5-star na rating. Kung humingi ka ng tawad sa akin ng may katapatan. Paano iyon tunog?" Isang masasamang ngiti ang suot ni Tyler habang umaarte na parang siya ang biktima. Hindi lang siya nagpaliwanag o humingi ng tawad kay Michael, gusto pa niyang humingi ng tawad sa kanya ang huli. Akala ni Michael ay pipigilan ni Ivy ang walang hiyang ugali ni Tyler, ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi ni Ivy, "Humihingi ka ng tawad kay Tyler. Hindi siya isang taong masasaktan mo." Galit na galit si Michael. "Yung dalawa kayong mga bully. Hindi ka lang humihingi ng tawad sa akin, gusto mo pa akong humingi ng tawad sa iyo, ha? Walang saysay iyan." Naikuyom ni Michael ang kanyang kamao, nakaramdam ng pinanibik na turuan ng leksyon ang hayop na iyon. Gayunpaman, ng isang hakbang pasulong si Michael, napaatras si Tyler ng 3 hakbang sa pagkabigla. Tumayo si Ivy sa harapan niya para protektahan siya habang sinisigawan si Michael. "Michael!
Tingnan mo kung gaano ka kakulit. Hindi ka nababagay na pumasok sa isang guest room ng isang 5-star hotel. Labas. Kung hindi, tatawag ako ng security. Tumingin si Michael kay Ivy at ibinaba ng kaunti ang kamao. Ivy, sana walang araw na pagsisihan mo ito. With that, tumalikod na si Michael at umalis. Nakatitig sa likuran ni Michael, sumigaw si Ivy, ang pagpapakasal sa isang talunan na tulad mo ay ang aking pinakamalaking pagsisisi. Umalingaw-ngaw sa koridor ng hotel ang kaaya-aya at malambing na boses ni Ivy, ngunit unti-unti itong lumalambot. Gayunpaman, bumibigat ang boses niya sa puso ni Michael. Sinakay ni Michael ang motorsiklo na ibinigay sa kanya ng delivery service pagkalabas niya ng hotel. Biglang nag-ring ang phone niya. Hello, ito ang Uber Eats. Professionalismo ang sagot ni Michael. Isang matandang boses sa kabilang linya ang sumagot. Sir, ang iyong 3 taong karanasan sa pagbuo ng karakter bilang isang live-in-in-law ng Camdens ay opisyal na nagtatapos ngayon. Ang iyong susunod na gawain ay upang bumuo ng karanasan sa pamamahala ng negosyo. Nabili na ni Mr. Hudson Sr. ang Ace Corporation at inayos na ikaw ang maging chairman ng Ace Corporation. Okay, alam ko. Sagot ni Michael na walang pakialam. Magiging kalugod-lugod ang sinumang iba pang deliveryman kung bigla siyang naging chairman ng isang kumpanya sa magdamag. Gayunpaman si Michael ay nanatiling binubuo. Sabi ng tumatawag, Mr. Gustong malaman ni Hudson Sr. kung paano kayo nagkakasundo ng iyong asawa. Gusto mo bang opisyal na hayaan siyang sumali sa Hudson S at maging isa sa mga tagapagmana? Ngumisi si Michael at napabulalas, hayaan mo si Ivy Camden na magmana ng mga ari-arian ng pamilya ko na nagkakahalaga ng bilyon. Hindi na kailangan. Hindi siya karapat-dapat. Ibinaba ni Michael ang tawag pagkatapos ay hinawakan ng manibela habang pina-floor ang accelerator para mapabilis ang matinding trapiko sa mga lansangan. Kabanata 2, Maghiwalay tayo. Upang masagot ang mga tawag mula sa mga customer anumang oras, nagsuot si Michael ng isang pares ng Bluetooth headphone, at nakikinig na siya ngayon sa isang kanta ng isang banda na tinatawag na Beyond. Sa pakikinig sa kontemporaryong melody, naalala ni Michael ang oras nung una niyang nakilala si Ivy 3 taon na ang nakakaraan. Ipinanganak si Michael sa pinakamayaman at pinakaprestihiyosong pamilya sa mundo. Alam lamang ng mundo ang mga mahiwagang pamilya tulad ng mga pamilyang Rothschild, DuPont at Morgan. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang pinakamisteryosong pamilya sa kanilang lahat ay ang Hudson S. Ang mga ari-arian ng Hudson S ay umabot sa higit sa $100 bilyong, ngunit pinananatili nila ang isang napakababang profile at ang kanilang pamilya ay hindi man lang nakalista sa listahan ng mga tycoon. Iba rin ang pinag-aralan nila sa kanilang mga inapo sa iba. Binigyang pansin ng lolo ni Michael ang pag-aalaga at pag-aaral ng mga anak ng kanyang pamilya. Halimbawa, si Michael ay nag-aaral ng martial arts kasabay ng mga instrumento tulad ng piano at violin mula noong edad na 5. Sa 18, natapos na niya ang 4 na taong kurso sa business school sa isang universidad ng Ivy League. Upang sanayin ang karakter ni Michael, inayos ng lolo ni Michael na maging live-in-in-law siya ng Camdens, isang second-tier na pamilya sa Japan. Pinahiyan ng Camdens si Michael sa nakalipas na 3 taon, ngunit tiniis niya ito at tiniis para tapusin ang 3 taong pagsubok. Akala niya uuwi siya ngayong gabi at sasabihin sa asawa ang totoo tungkol sa pagiging bilyonaryo niya, ngunit sa kasamaang palad. Ivy Camden, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mo ang tunay kong pagkatao isang araw. Inaasahan ito ni Michael. Sa ika-9 na palapag ng isang apartment building sa residential area ng Japan. Alas 8 ng gabi, umuwi si Michael pagkatapos magtapos ng araw. Nakauwi ka na. Hindi mo kailangang magluto ngayong gabi. Nag-order ako ng takeout. Halika na at kumain. Nauna nang umuwi si Ivy, at naghanda pa siya ng hapunan para kay Michael na bihira. Dati, inihahanda ni Michael ang bawat pagkain. Nagpalit si Michael ng tsinelas at sinabing, bumalik ako para mag-impake ng mga gamit ko. Habang nagsasalita ay naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Si Michael at Ivy ay tumira sa magkahiwalay na silid. Bagamat kasal silang dalawa sa pangalan, hindi pa sila nagsama sa iisang silid sa nakalipas na 3 taon.
Halatang galit na galit si Ivy habang naglalakad papasok na ang mga kamay ay nasa kanyang balingkinitang bewang. Ano? Gusto mong tumakas sa bahay? Kailangan mo bang gawin ito sa isang maliit na bagay? Inilagay ang kanyang mga damit sa kanyang malita, sumagot si Michael, isang walang kwentang bagay. Sa palagay mo ba ay isang maliit na bagay ang pangangalo niya? Hindi nagpaliwanag si Ivy sa pagkakataong ito, alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Michael, anuman ang paliwanag niya. Kaya naman tumahol siya, so what? Umaasa ka bang hihingi ako ng tawad sa'yo? You've been sponging off me and even if I really did something wrong to let you down, kailangan mong tiisin. Pilit na isinara ni Michael ang malita at sinabing, 3 taon na akong nagtitiis sa pamilya mo. Pinaglilingkuran kita na parang isang prinsesa, ngunit sa nakalipas na 3 taon, hindi mo ako tinitingnan sa mata. Ang iyong ina, si Sylvie Parker, ay pinahiya ako at binugbog ako sa publiko ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi ko siya kinausap kailanman. Ang iyong ama, si Benedict Camden, ay kinukuha ako para sa libreng trabaho at pinapagawa niya sa akin ang lahat ng mahirap at maruming gawain na naging dahilan upang ako ay masaktan ng ilang beses. Lahat ng pinaghirapang pera na ginastos ko sa aking mga gastusin sa pagpapagamot, kinita ko sa pamamagitan ng paghahatid ng takeout. Binubuli ako ng tiyuhin mo at ng kanyang pinsan, ngunit lahat kayo ay pumikit sa kanilang pag-uugali. Simula ngayon, ayoko nang magtiis. Ivy, hiwalay na tayo. Nagulat si Ivy nang marinig niyang binanggit ni Michael ang diborsyo, ngunit hindi nagtagal ay tumawa siya ng malakas. Haha, how dare you mention me divorce? Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo, ngunit pagkatapos ng diborsyo, hindi ka na makakatira sa isang malaking apartment na may sukat na ilang daang metro kwadrado o magmeneho ng Audi. Pang-aasar ni Michael. Malaking apartment. Audi. Hindi ko ito kailangan. Sumagot si Ivy, oo, matagal na kitang gustong hiwalayan, at hindi ko alam kung anong klaseng kalokohan ang ginawa ng lolo ko para pakasalan ako sa isang walang kwentang katulad mo. Ang Camdens ay nakatakdaman lang na maging isang first-year na pamilya at ang aming mga asset ay umabot sa higit sa 100 milyon. Ang walang pera na tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Inayos ni Michael ang kanyang mga gamit at pinutol siya, ayaw na niyang marinig ang patuloy niyang pang-iinsulto sa kanya. Pumunta tayo sa opisina ng abogado bukas ng umaga para makipagdiborsyo. Hindi ako makakapunta bukas, agad na pabulaanan ni Ivy. Ito ay ika-80 na kaarawan ng aking lola bukas at lahat kami ay kailangang magtipon sa kanyang bahay bago mag-10 ng umaga. At saka kailangan ko ring pag-usapan ito sa aking pamilya. Inayos ng mga matatanda ni Ivy ang kanilang kasal. 3 taon na ang nakalilipas, walang karapatang tumanggi si Ivy sa kasal na inayos ng kanyang pamilya. Ngayon, wala rin siyang karapatan na buwagin ang kasal na isinaayos ng kanyang pamilya. Ito ang buhay ng karamihan sa mga miyembro ng mayayamang pamilya. Mayroong maraming mga bagay na lampas sa kanilang kontrol. Alam ni Michael na hindi makapagdesisyon si Ivy para sa kanyang sarili. Pag-usapan ng iyong pamilya sa lalong madaling panahon. Hihintayin ko ang tawag mo. Pagkatapos noon, umalis si Michael, bitbit ang kanyang malita. Bastos. Walang kwenta. Siguradong pagsisisihan mo ang paghihiwalay mo sa akin. Sa loob ng ilang araw, luluhod ka na at magmamakaawa na makipagkasundo ako sa iyo. Walang humpay ang pagmumura ni Ivy kay Michael hanggang sa makarating na siya sa elevator pero hindi niya ito pinansin. Ang dahilan ay alam niya kung gaano katawa ang mga sinabi ni Ivy. Bakit luluhod ang isang tycoon na may net worth na mahigit 100 bilyon sa isang pamilya na multi-millionaire lang? Ivy, masyado kang maraming iniisip. Kabanata 3, ang Mali ang unang nagrereklamo. Sa Mountain Villa area ng Japan, alas 10 ng sumunod na umaga. Ito ang ika-80 na pagdiriwang ng kaarawan ng matandang matriarch ng Camdens. Ang birthday banquet ay gaganapin sa pinakamagandang hotel sa Japan. Bago ang pagdiriwang, hiniling ng matandang Mrs. Camden na magtipon ang lahat sa villa kung saan siya nakatira. Maligayang kaarawan sa iyo, Lola. Nanay, hangad ko sa iyo ang mahabang buhay at mabuhay hanggang sa edad na 200. Mayroong isang malaking grupo ng mga tao sa villa, at silang lahat ay mga anak at apo ng matandang Mrs. Camden. Ang matandang Mrs.
Camden ay may dalawang anak, ang nakatatanda ay si Herman Camden at ang nakababata ay si Benedict Camden, na siya ring ama ni Ivy. Nagkaroon si Herman ng isang anak na lalaki na nagngangalang Drew at isang anak na babae na nagngangalang Elle, na parehong kasing edad ni Ivy. Hawak ng matandang Mrs. Camden ang kapangyarihang gumawa ng mga desisyon para sa negosyo ng pamilya at siya ang may huling desisyon sa mga asset na nagkakahalaga ng higit sa $100,000,000. Kaya naman sinisikap nina Herman at Benedict ang kanilang makakaya na pasayahin ang matandang ginang Camden at isulat ang kanyang magagandang aklat upang makatanggap sila ng mas malaking bahagi ng mana. Ang matandang Mrs. Camden ay nakaupo sa gitna ng sala sa isang mahogany chair na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar, may hawak na poodle at tinitingnan ang mga reg along natanggap niya mula sa kanyang mga anak at apo. Masaya siyang tumango habang nakikinig sa birthday wishes nila. Bigla niyang nakita ang isang tumpok ng tae na inilabas ng poodle sa ilalim ng upuan. Nasaan ang walang kwentang manugang na iyon? Tanong ng matandang Mrs. Camden. Dalhin mo siya dito para linisin ito. Ang walang kwentang manugang na tinutukoy ni Old Mrs. Camden ay si Michael. Si Michael ay kumukuha ng dumi ng poodle sa nakalipas na 3 taon. Tumingin si Herman sa silid at naguguluhan na sinabi, "Ha? Yung walang kwentang Michael parang wala." Nagalit ang matandang Mrs. Camden. Ano? Ika-80 kaarawan ko ngayon. How dare na hindi siya magpakita? Ivy, anong nangyayari? Magalang na sagot ni Ivy, baka pumasok na siya sa trabaho. Trabaho? Para maghatid ng takeout. Hahaha, nakakatuwa. Tumango si Elle. Sinimulan din ko siya ni Drew, sobrang kahihiyan niya sa mga Camden. Nabangga ko siya minsan noong nagmamaneho ako sa aking Maserati, ngunit hindi ako nang ahas na sabihin sa mga kaibigan ko na miyembro siya ng aming pamilya. Nag-init ang mga mata ng matandang Mrs. Camden habang sumisigaw, "Pabalikan mo siya dito ngayon." Hindi niya alam kung paano sundin ang mga pangunahing patakaran. Nang makita niya kung gaano kagalit ang kanyang lola, wala siyang nagawa kundi ang magsabi ng totoo. "Lola, hindi siya dumating ngayon dahil maghihiwalay kami." Hiwalayan. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makipagdiborsyo? Hindi mo ba alam na ang kasal nyo ay napagdesisyonan ng yumaong lolo mo? Saway ng matandang Mrs. Camden. Si Ivy ay hindi nang ahas na maging walang galang at lumuhod sa lugar habang umiiyak. "Lola, hindi ako nang ahas na salungatin ang kagustuhan ni Lolo pero si Michael, napakabuli niya." Nakaramdam ng kirot sa puso nang makita niyang dumilat ang mga mata ni Ivy, lumapit ang matandang Mrs. Camden para tulungan siyang tumayo. "Ivy, stop crying, apo kita, at live-in-law lang siya. Sabihin mo sa akin kung paano kanya binubuli. Tuturuan ko siya ng leksyon sa ngalan mo." Pinunasan ni Ivy ang mga luhang pinilit niyang tumulo at pagkatapos ay sinabi sa lahat, may karelasyon si Michael sa ibang babae. Ano? Nanginig ang katawan ng matandang Mrs. Camden nang marinig ang akusasyon ni Ivy. Buti na lang at nakariyak agad si Herman at lumapit para hawakan siya. Hinaypan ng matandang Mrs. Camden ang kanyang pangitaas. Hayop siya. Sa nakalipas na 3 taon, hinayaan namin siyang manatili sa isang marangyang apartment at binigyan siya ng isang marangyang sasakyan para magmaneho, at hindi man lang niya inilaan ang kanyang sarili sa iyo at manatiling tapat sa iyo. How dare he involved sa isang affair? Pinili ni Ivy na laruin ng sisi at maling inakusahan si Michael ng panloloko sa kanya. Kaya, madali niyang nakuha ang tiwala ni Old Mrs. Camden. Ang dahilan ay alam ni Ivy kung paano itago ng mabuti ang kanyang tunay na kulay at palaging kumikilos bilang isang mabuting babae sa harap ng kanyang pamilya. Kung hindi dahil sa nasagasaan niya ito sa hotel at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang lahat, iisipin pa rin ni Michael na puro at mabait na babae si Ivy kahit medyo mayabang ito. Galit na pinagalitan si Michael ng mga magulang ni Ivy na niloko rin ang kanilang anak. Sa kaibahan, si Herman at ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng kabaligtaran na reaksyon. Elle gloated, "Ivy, hindi ka ba kilala bilang #1 beauty sa Japan? Mayroon kang magandang figure at magandang mukha. Bakit ka magiging inferior sa ibang babae?" Si Elle ay may kahanga-hangang figure. Nakatanggap siya ng higit sa 100 milyong likes at higit sa 10 milyong tagahanga nang makita ang kanyang likod sa isang video sa isang platform ng maikling clip sharing.
Sa lahat ng mga host na piniling huwag ihayag ang kanilang mga mukha, siya ang may pinakamaraming tagahanga. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay karaniwan at masyadong ordinaryo kumpara kay Ivy. Kaya palagi niyang tinitingnan si Ivy na may paninibugho. Ngumiti si Drew at bumulong, Ivy, huwag mo akong sisihin sa pagpuna sa iyo, pero may dapat kang sisihin. Tumanggi kang hayaan siyang makipagtalik sa iyo sa 3 taon ng inyong pagsasama. Kahit maganda ka, walang kwenta kung hindi kanya makuha. No wonder may affair si Michael, hahaha. Sa puntong ito, tumayo para sa kanya ang ina ni Ivy, si Sylvie. Drew, mali mo yan. Mas mataas ang status ni Ivy kaysa kay Michael. Kung ginawa niya ang kanyang kasal sa walang kabuluhang iyon, hindi ba ito ay isang insulto sa kanya? Masisira din nito ang katawan niya. Napayuko si Drew sa panghahamak. Iniisip mo lang na panatilihing malinis siya para makapag-asawa siya ng mayaman pagkatapos makahanap ng pagkakataong mapaalis si Michael, hindi ba? Sabi ni Sylvie, ikaw. Tama na, itigil mo na ang pakikipagtalo. Ang matandang Mrs. Camden ay sumigaw. Kahit ganyan si Ivy, wala siyang dahilan para makipagrelasyon. Para saan niya kinukuha ang pamilya namin? Kunin mo ang halimaw na iyon na pumunta dito ngayon. Kailangan ko siyang parusahan ng mga alituntunin ng pamilya. Kabanata 4, masyadong maraming bully. Gusto niyang parusahan siya ng mga alituntunin ng pamilya. Ang mga lalabag sa mga alituntunin ng pamilya ng mga Camden ay mapaparusahan, na ang pinakasimple ay ang pambubugbog ng tabla at hindi makalakad ng ilang araw, at ang pinakamalubha ay ang putol na daliri. Tinawagan ni Ivy si Michael sa lalong madaling panahon. Anong problema? Sinagot ni Michael ang telepono. Sumagot si Ivy, gusto ni Lola na pumunta ka. Hindi. Binaba ni Michael ang telepono kaagad. Hindi inaasahan ni Ivy na maglalakas loob si Michael na pabulaanan dito sa ganoong katiyakang paraan. Ibinaba niya ang telepono at sinabi sa kanyang lola, hindi siya darating. Nang makita kung gaano ka-awkward ang sitwasyon, galit na sinabi ni Sylvie. Nay, 80th birthday celebration mo ngayon. Maging abala tayo sa pagdiriwang at huwag pansinin ang walang kabuluhang iyon. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Old Mrs. Camden. Hanggat ito ay isang bagay na ibinigay ng mga Camden, kailangan niyang narito, hindi alintana kung siya ay tao o isang aso. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Drew. Drew, dalhin mo siya. Sige. Binuksan ni Drew ang kanyang mga daliri. Madalas niyang binubuli si Michael at naisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang maigalaw ang kanyang mga paa. Pagkaalis ni Drew, bumalik si Old Mrs. Camden sa mahogany chair at hinaplos ang kanyang poodle. Noon lang natahimik ang kanyang damdamin. Pagkatapos noon, sinabi ng matandang Mrs. Camden, tinawagan ko kayong lahat na pumunta ng maaga ngayon dahil may sasabihin ako sa inyo. Si Herman, Benedict at ang iba pa ay naupo ng tuwid at nakinig sa sasabihin ng matandang Mrs. Camden. Sinabi ng matandang Mrs. Camden, kahapon ang isang tao na lumitaw ng wala saan ay hinirang bilang bagong chairman ng Ace Corporation. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang pangalan o kung saan siya nanggaling. Tulad ng iyong nalalaman, ang Landmark Realty at ang Ace Corporation ay nasa isang kooperatiba na relasyon at kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa isang $70 milyong na financing deal. Hindi pa pinipirmahan ang kontrata, kaya ang pinakamahalagang gawin ngayon ay magkaroon ng magandang relasyon sa bagong hinirang na chairman ng Ace Corporation. Ang Landmark Realty ay pagmamay-ari ng Camdens na bumuo ng New City Residential Estate kung saan nakatira si Ivy. Ang Landmark Realty, gayunpaman, ay nahaharap kamakailan sa ilang mga isyu sa kanilang mga pondo, at apurahang kailangan nila ang Ace Corporation upang mamuhunan ng $70 milyong sa kanilang kumpanya. Matapos ang mga salita ni Old Mrs. Camden, malinaw na ang sinumang maaaring makipag-ayos sa $70 milyong na isyu sa pamumuhunan sa bagong hinirang na chairman ng Ace Corporation ay gagantimpalaan. Ang reward ay maaaring isang promosyon sa negosyo ng pamilya o isang bagay na nauugnay sa panghuling awtoridad sa negosyo o mana. Si Benedict ang unang nagsalita. Nay, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng magandang relasyon sa bagong chairman ng Ace Corporation. Herman Gibbed, anong karapatan mo para mamuno? Ako lagi ang may hawak ng financing, kami na ni Drew ang bahala dito.
Nang makitang handang mag-ambag silang dalawa, ngumiti ang matandang Mrs. Camden. Ito ay ang aking ika-80 kaarawan ngayon. Ang mga bisitang darating upang ipagdiwang ang aking kaarawan ay pawang mga kilalang tao na may mataas na katayuan at awtoridad sa Japan. Tanungin sila tungkol sa bagong pangulo habang ini-entertain ang mga bisita. Ipaubaya ko ang bagay sa unang makakaalam. Oo, inay. Herman at Benedict Correst. Umalis si Drew sa bilya at pinaandar ang kanyang Maserati papunta sa bagong sementadong tarmac na kalsada. Si Drew ay humitit ng sigarilyo at nag-dial sa numero ng telepono ni Michael. Anong problema? Tanong ni Michael. Nang marinig ni Drew ang boses ni Michael, tumawa siya at sinabing, "Haha, Michael, kinuwento lang ni Ivy sa amin ang lahat ng nangyayari sa inyong dalawa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin iyon." Medyo nagulat si Michael sa narinig. Nasabi na ba ni Ivy sa inyo ang lahat? Sagot ni Drew, oo, meron siya. Siya ay umiiyak sa isang malungkot na paraan. Actually, sa tingin ko nasa kanya ang kasalanan. Para saan siya kumikilos na malinis at matayog? Ang ganda lang ng mukha niya, di ba? Hindi siya kasing galing ni Elle. Anong masama kung matulog ka sa isang gabi? Inakala ni Michael na umiyak si Ivy dahil nakonsensya siya kaya napabuntong hininga. Let bygones be bygones. Biglang tanong ni Drew, nasaan ka? Mag-uusap tayo. Sumagot si Michael, naghahatid ako ng takeout sa Green Park Residential Estate. Sabi ni Drew, oh, punta na ako dyan, hintayin mo ako. Malakas na inapakan ni Drew ang accelerator at nakarating sa entrance ng estate sa loob ng ilang minuto, saktong nakita ko si Michael na papalabas sa kanyang motor. Hindi bumaba ng sasakyan si Drew at sa halip ay ibinaba ang bintana sa passenger side. Hop in. Gusto kang makita ni Lola. Naiisip ni Michael na gusto siyang makita ng matandang ginang Camden dahil gusto niyang makiusap para sa kanyang apo. With still in his voice, Michael said, kahit magmakaawa ang lola mo para kay Ivy, walang kwenta. Hiwalayan ko talaga siya. With a look of puzzlement, Drew exclaimed, rascal, anong iniisip mo? Sa tingin mo ba gustong makiusap ng lola ko sa iyo? Gusto kanyang parusahan ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Nahihirapang imulat ni Michael ang kanyang mga mata dahil sa silo ng sikat ng araw. Gayunpaman, nabigla siya. Parusahan ako ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Sa anong batayan? Sumigaw si Drew, sa anong dahilan? Mayroon kang isang relasyon sa labas ng kasal at mayroon kang pisngi upang itanong ang tanong na iyon. Oo, natutuwa akong makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Ivy ngayon, ngunit kahit na ano, siya ay isang Camden at dahil binaygo mo kami, nararapat kang mamatay. Natigilan si Michael. May extramarital affair ako. Iyon ba ang sinabi ni Ivy? Hindi akalain ni Michael na si Ivy ang magbibintang at magbibintang sa kanya ng panloloko kapag siya ang gumawa sa kanya ng cuckold. Itong walang hiyang babaeng ito. Kahit gusto mong mangbuli ng iba, dapat alam mo ang limitasyon mo. Kabanata 5, talunin ang Camdens ng galit na galit. Naiinip na sabi ni Drew, okay, cut the crap and get inside the car. Ay entertain muna namin ang mga bisita sa hotel. Paparusahan ka namin pagkatapos ng piging sa kaarawan. Maaari mong ipaliwanag kay Lola ang tungkol sa iyong diborsyo. Na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, sumigaw si Michael, sabi ko, hindi ako pupunta. Galit na galit din si Drew. Bastos ka at nangangati ka na naman sa pambubugbog ha. Habang sinasabi niya iyon, binuksan ni Drew ang pinto ng kotse, lumabas ng kotse, at tumakbo patungo kay Michael na nakasakay sa kanyang motor. Binetukan niya si Michael. Sa kanyang sorpresa, nahuli siya ni Michael sa pamamagitan ng pag-urong ng motor, matagumpay na nakaiwas sa sipa ni Drew. Pagkatapos noon, bumaba si Michael sa motor, sumugod kay Drew, at sinipa siya ng malakas sa bituka. Boom! Si Drew ay isang playboy na may maraming kasintahan at mahina ang katawan dahil sa kanyang sobrang aktibong sex life. Kaya naman, mabilis na lumipad ang sipa ni Michael. Ikaw, wala kang kwenta, how dare you fight back? Nagulat si Drew. Sa nakalipas na 3 taon, ilang beses nang binubuli ni Drew si Michael. Kahit na nangbuli si Michael sa harap ng pamilya ni Ivy, hindi kailanman nang ahas si Michael na gumanti. Ngunit ngayon si Michael, ang live-in na manugang, ay talagang binugbog ang hinaharap na kahalili ng mga Camden.
Tumayo si Drew at kumuha ng fruit knife sa bowl ng Maserati. Tahol siya sa galit, parurusahan kita sa ngalan ni Lola. Sasaksakin kita hanggang mamatay. Whoosh! 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 Sumugod si Drew patungo sa Michael at tinaga siya ng 3 beses, ngunit naiwasan ng huli ang mga pag-atake ng walang kahirap-hirap. Sinimulan ni Michael ang pagsasanay sa martial arts noong siya ay 5 taong gulang at hindi tumigil sa paggawa nito sa loob ng mahigit 10 taon. Tinuruan siya ng pinakamahusay na martial artist sa parehong lokal at internasyonal na komunidad. Si Drew at ang kanyang fruit knife ay hindi kayang saktan si Michael. Kasing bilis ng kidlat ang kamay ni Michael at sa isang malakas na hampas ay tinamaan niya ang palso ni Drew, dahilan para malaglag niya ang fruit knife sa lupa. Kasabay nito, sinuntok ni Michael si Drew sa mukha gamit ang ilang Wing Chun moves bago muling makuha ni Drew ang kutsilyo. Smack smack. Pumagsak si Drew sa lupa, hindi nang ahas na hampasin muli si Michael. Tumingin si Michael kay Drew mula sa itaas at nagbabala, sabihin mo kay Old Mrs. Camden na hindi na ako aso ng pamilya mo na lalabas at lalabas kung gusto mo. Maliban kung payag ako, walang sino man ang maaaring magtangkang takutin ako. Pagkasabi niyon ay sumakay na si Michael sa kanyang motor para ihatid ang susunod na takeout order. Nabugbog at namamaga na si Drew, ngunit hindi na siya nagpunta sa ospital dahil pakiramdam niya ay magandang pagkakataon iyon para makuha ang simpatiya ng kanyang lola. Nabugbog ng mga pasa, nagmaneho siya pabalik sa Mountain Villa. Sabay-sabay na lumabas ng villa ang matandang Mrs. Camden at ang iba pa na nakahanda na silang pumunta sa hotel para tanggapin ang mga bisita. Drew, bumalik ka na. Nakita ng ina ni Drew, si Adeline Walter, ang pamilyar na dilaw na Maserati na nagmamaneho at itinuro ito sa harap ng matandang Mrs. Camden. Ngumiti at tumango ang matandang Mrs. Camden. Si Drew pa rin ang pinaka-epektibo. Ang akala ng lahat ay ibinalik ni Drew si Michael, ngunit si Drew ay bumaba ng kotse ng mag-isa na puno ng mga sugat ang mukha na ikinagulat nila. Ang matandang Mrs. Camden ay labis na nalungkot. Si Drew ang nag-iisang lalaking inapo ng 3 henerasyon, kaya ito na ang katapusan ng linya ng paghalili ng mga Camden kung may mangyari sa kanya. Mahal kong apo, paano ka nabugbog ng ganito? Sinong bumugbog sa'yo? Nag-aalalang tanong ng matandang Mrs. Camden. Umiyak si Drew at nagreklamo, Lola, ang natalo na asawa ni Ivy ang sumakit sa akin. Ano? Galit na galit si Herman at itinuro si Benedict at ang kanyang pamilya. Kayong mga walang kwenta, how dare you hit Drew? Dapat bigyan mo ako ng paliwanag para sa bagay na ito. Nagpanik din sina Benedict at Sylvie. Dahil si Michael ang kanilang manugang, tiyak na sila ang dapat sisihin. Ang lahat ng walang kabuluhang ito ay lumilikha ng gulo para sa amin. Kapag nakita ko siya, sasampalin ko ang bibig niya. Mabangis na sabi ni Sylvie. Tawag na ba tayo ng pulis? Lola. Tanong ni Drew kay Old Mrs. Camden. Hindi nagustuhan ng matandang Mrs. Camden ang pakikitungo sa pulisya. Ito ay isang usapin ng pamilya, huwag mag-alala, sisiguraduhin kung makukuha niya ang parusang nararapat sa kanya. Tumingin ang matandang Mrs. Camden kay Herman. Herman, alam kong may kilala kang kaibigan sa triad. Hilingin sa kanila na turuan ang hayop na iyon ng isang mahirap na leksyon at ibalik siya sa akin. Oo. Sa pagtingin sa mga sugat sa mukha ng anak, ninanais ni Herman na balatan niya si Michael ng buhay. Kaya naman, agad niyang tinawagan ang isang kaibigan na miyembro ng triad. Makalipas ang kalahating oras sa hagdanan ng isang residential estate. Isa itong maraming palapag na gusali na walang elevator. Kakahatid lang ni Michael ng takeout at handa nang bumaba. Biglang lumitaw ang isang pares ng brawny tattooed men na mahigit 1.85 metro ang taas at tumitimbang ng halos 100 kilo bawat isa. Ikaw si Michael, di ba? Sumama ka sa amin. Tanong ng isa sa mga lalaking may tattoo. Tiningnan ni Michael ang 2 lalaki at alam niyang ipinadala sila ng mga Camden. Sabi ni Michael, ngayon ang huling araw ko ng pagtatrabaho bilang takeout delivery man. Hindi ako pupunta kahit saan. Si Michael ang tipong kumpletuhin ang kanyang nasimulan. Dahil na-appoint bilang bagong chairman ng Ace Corporation, ngayon na talaga ang huling araw niya bilang delivery man. Lahat ng trabaho ay dapat igalang.
Kaya naman, nais niyang wakasan ang kanyang karera sa paghahatid pagkatapos na makumplito ito sa kasiyahan. Mukhang gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan. Agad namang umatake ang dalawang matipunong lalaki ng walang kalokohan. Kabanata 6, Birthday Banquet. Mukhang daw si Michael sa makipot na hagdanan dahil mas maliit siya sa kanila. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Michael ang kanilang mga suntok at walang kahirap-hirap na tumalon sa rehas ng hagdanan. Pagkatapos ay sinipa niya ang isa sa mga ito sa kanyang mukha. Damn! Napakasakit ng sipa ng bastard na ito. Agad na dumyugo ang ilong ng taong sinipa. Ngumiti si Michael at sinabing, isa akong 4th degree black belt. Ako ay isang 9th degree black belt. Nagalit ang umatake kay Michael at sinubukan din siyang sipain. Tumalon pababa si Michael mula sa rehas at sinuntok niya ulit bago umiling at tinuya ang kabilang partido. Si Michael ay talagang isang ika-4 na antas na itim na sinturon. Ang average na edad ng 4th degree black belt holder ay hindi bababa sa 55 taong gulang at pataas. Malinaw, hindi niya alam ang tungkol doon. Si Michael ay nagsasanay ng martial arts sa loob ng maraming taon at hindi lang taekwondo ang natutunan niya. Bang! Tinalo ni Michael ang kanyang mga kalaban hanggang sa sumuka ng asido gamit ang mga suntok na estilo ni Bruce Lee. Boom! Sa isang over-the-shoulder throw, malakas siyang hinampas ni Michael sa lupa. Ang dalawang profesional na manlalaban ay tinalo ni Michael. Sa piging ng kaarawan ni Old Mrs. Camden sa Marriott Hotel ng Japan. Sinabi ni Herman kay Old Mrs. Camden na may hitsura ng kahihiyan, "Nay, ang mga profesional na mandirigma na kinuha ko ay napilaya ni Michael." Ano? Nagulat ang lahat. Profesional na manlalaban din ba itong wastrel? Wala bang sino man ang makakaharap sa halimaw na ito? Galit na hinampas ng matandang Mrs. Camden ang mesa. Sa sandaling ito, dumating si Ryan Dunn, ang pangkalahatang ahente ng Uber Eats, na may dalang regalo sa kaarawan para kay Old Mrs. Camden. Nang makita si Ryan ay biglang ngumiti si Herman. Si Ryan ay walang tao sa Japan. Ilang taon na ang nakalilipas nang ang mga serbisyo sa paghahatid ng takeout ay hindi mahusay na natanggap, gumastos lamang siya ng $30,000 upang maging pangkalahatang ahente ng Uber Eats para sa Japan. Malamang na mahirap gawin iyon ngayon kahit na tumaas ang presyo ng 10 beses. Mula nang kumita siya ng makatwirang halaga ng pera mula sa Uber Eats, sinisikap ni Ryan na makisama sa upper class society ng Japan. Dahil ika-80 na kaarawan ngayon ni Old Mrs. Camden, nagpasya si Ryan na samantalahin ang pagkakataong maging pamilyar sa mga Camden. Ginoo. Don, maligayang pagdating, naging maayos ka baka makailan. Lumapit si Herman para batiin siya ng nakangiti. Hinawakan ni Ryan ang isang bote ng red wine gamit ang isang kamay at nakipagkamay kay Herman ang isa. Salamat sa pag-aalala mo, Mr. Camden. Magaling na ako. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Old Mrs. Camden at iniabot sa kanya ang bote ng red wine. Matandang Mrs. Camden, narinig kong nag-e-enjoy kang uminom. Isa itong bote ng 1,970 Domaine de la Romani County Wine. Binabati kita ng isang maligayang kaarawan at mahabang buhay. Bumangon ang matandang Mrs. Camden at nagpasalamat sa kanya, salamat Mr. Don, napakaalalahanin mo iyon. Pagkatapos noon, nagtanong si Ryan, kumusta ka, Old Mrs. Camden? Napabuntong hininga ang matandang Mrs. Camden. Nang makita ito, agad na tinanong ni Ryan si Herman, Mr. Camden, mukhang wala sa magandang mood si Old Mrs. Camden. Napabuntong hininga si Herman at sinabing, hindi ako natatakot na kutsain mo pero malas talaga kami. Naaalala mo pa ba iyong manugang kong si Michael Hudson? Tumango si Ryan. 3 taon na ang nakalilipas, si Ivy, na kilala sa kanyang nakamamanghang kagandahan sa Japan, ay nagpakasal sa isang karaniwang lalaki. Ang kanyang kasal ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa Japan. Noon, hinihiling din ni Ryan na siya ang nasa lugar ni Michael. Katulad ni Michael, siya ay isang nobody who came from a humble background. Gusto rin niyang magpakasal sa isang mayamang babae. Sabi ni Herman, hindi lang nanloko ang bastos na iyon, sinaktan pa niya ang anak ko. Nakita mo kung paano binugbog ang anak ko. Noon lang napansin ni Ryan ang sugat sa mukha ni Drew.
Gayunpaman sa sandaling ito, si Ryan ay inilagay din sa isang mahirap na lugar. Isa lang siyang nobody. Paano siya nababagay na makialam sa mga gawain ng pamilya ng iba? Sabi ni Ryan, sayang naman at wala akong koneksyon sa Japan. Kung hindi mo malulutas ang bagay, Mr. Camden, duda ako na matutulungan din kita. Kung hindi, talagang tuturuan ko ng leksyon ang walang utang na loob na ito. Tinapik ni Herman ang balikat ni Ryan at sinabing, Mr. Don, masyado kang mahinhin. Talagang matutulungan mo ako dito. Empleyado mo ang punk na iyon. Naghahatid siya ng takeout sa ilalim ng Uber Eats. Hindi napigilan ni Drew ang magsalita. Nang marinig ang kanyang sinabi, agad na natuwa si Ryan. Empleyado ng Uber Eats si Michael. Mr. Camden, ipaubaya mo na sa akin ang paghawak nito. Si Ryan ang pangkalahatang ahente ng Uber Eats sa Japan at may ganap na autoridad na tanggalin si Michael. Sa katunayan, lubusan din siyang ipinaalam sa kinaroroonan ni Michael. May tinawagan kaagad si Ryan. Hello, Claire. Tingnan ang numero ng empleyado ni Michael Hudson at ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Okay, mag-assign ng order kay Michael ngayon, ipahatid mo siya sa Marriott Hotel. Pagkatapos tumawag, magalang na sinabi ni Ryan kay Old Mrs. Camden. Matandang Mrs. Camden, darating kaagad ang espongha na iyon. Tatayo ako para sa'yo mamaya. Nagsimulang ngumiti ang matandang Mrs. Camden, Herman, at Drew. Makalipas ang 15 minuto, dumating si Michael sa entrance ng Marriott Hotel sakay ang kanyang motor. Tinil ni Michael ang numero ng telepono ng customer at sinabing, Mr. Don, dumating na ang iyong takeout. Nasa entrance ako ng Marriott Hotel. Mangyaring lumabas upang kunin ito. Si Ryan ay nakikipag-chat kay Old Mrs. Camden at sa iba pa sa lobby ng hotel. Utos ni Ryan, ipadala mo. Tumangala si Michael sa marangyang banner sa entrance ng hotel na nakasulat, Happy 80th Birthday, Old Mrs. Camden. Bukod pa rito, ang Marriott Hotel ang pinakamagandang hotel sa Japan para sa mga piging ng kaarawan. Kaya naman, itinuring niyang naroon ang pamilya ni Ivy. Sabi ni Michael, bawal pumasok sa hotel ang mga takeout delivery. Mangyaring lumabas upang kunin ito. Tinakpan ni Ryan ang mikropono ng cellphone at humingi ng tagubilin kay Old Mrs. Camden, sige, hintayin mo ako sa pinto. Pagkalipas ng 2 minuto, nag-walk out si Ryan at ang mga Camden. Kabanata 7, ipatupad ang mga panuntunan ng pamilya. Damn it. Napagtanto ni Michael na ito ay isang bitag na inilatag ng mga Camden upang akitin siya. Dirdiretsong naglakad si Ryan papunta kay Michael at sinigawan siya. Tanggalin mo ang damit at sombrero na suot mo. Naguguluhang nagtanong si Michael, ano ang ibig mong sabihin? Sa pagkakataong ito, lumapit si Drew na nakangisi. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino siya? Boss mo siya. Siya si Ryan Don, ang general agent ng Uber Eats sa Japan. Malamig na yumuko si Ryan. Kung hindi ka maniniwala sa akin, tatawagan kita ng manager, si Claire. Maya-maya, tinawagan ni Claire si Michael. Michael, anong ginawa mo para magalit si Mr. Don? Pinaalis ka na niya. Ngumisi si Michael dahil hindi niya akalain na magtatapos ng ganoon ang career niya bilang takeout deliverer. Sa totoo lang, nasiyahan siya sa paghahatid ng takeout dahil pinapayagan siya nitong makilala ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay at sanayin ang init ng ulo at karakter ng isang tao. Gusto niyang wakasan ang kanyang karera bilang tagahatid ng takeout ngunit sinira ng bastos na si Ryan ang kanyang plano. Sinimulan ng sigaw ni Ryan si Michael, bilisan mo, tanggalin mo yang damit mo. Pinaalis na kita. Ang kanyang mga damit, sombrero, at motor ay lahat ay pag-aari ng Uber Eats. Dahil si Michael ay tinanggal, hindi na siya kwalipikadong gamitin ang mga ito. Oo naman. Sa malungkot na ekspresyon, tinanggal niya ang dilaw na uniforme ng tagahatid ng takeout sa harap ng lahat. Ha, para siyang aso. Tumawa si Drew at Sam Andel. Sumigaw si Herman, walang anuman. Hindi ba napakayabang mo kanina? Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Subukan mong gawin iyon ngayon. Empleyado ni Ryan ngayon si Michael at walang choice kundi sundin siya. Tinubad niya ang kanyang uniforme at inihagis sa motor. Ginoo.
Don, nabalitaan ko na ang proxy mo para sa Uber Eats ay magtatapos ngayong taon, tama ba? Natigilan si Ryan saglit habang nagtanong, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Tumawa si Michael at sinabing, hindi mo na kailangang pumunta sa kabisera para pag-usapan ang pag-renew ng kontrata. Hindi ka na magiging general agent. Naalala ni Michael kung sino ang may-ari ng Uber Eats. Tinanggihan ng lolo ni Michael ang kanyang pagtatangka na makilala ang Hudson S ilang taon na ang nakalilipas. Sa isang tawag mula sa Michael, mawawala si Ryan sa Japan. Umaasa pa rin si Ryan na kumita ng mas malaki bilang general agent, kaya nagalit siya. Sino ka sa tingin mo? Hihinto ba ako sa pagiging proxy agent dahil lang sa sinabi mo? Alam mo ba kung gaano ako ka-close sa boss ng Uber Eats? Noon, walang optimistic tungkol sa takeout delivery pero tinidor ko ang pera para iligtas siya. Sa pagkakataong ito, gagastos ako ng $1,000,000. Ngumisi si Michael at sinabing kahit gaano karaming pera ang ilabas mo, hindi ka na pwedeng maging general agent. Maaari mong subukan kung hindi ka naniniwala sa akin. Sabi ni Ryan, ikaw. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Old Mrs. Camden. Michael, wala kang kwenta, huwag kang magmayabang. Niloko mo muna si Ivy tapos binugbog mo ang apo ko. Ngayon, paparusahan kita sa pamamagitan ng paggamit ng mga alituntunin ng pamilya. Ang lakas ng loob mong pumasok. Tumango si Michael. Bakit hindi? Napatingin si Michael sa entrance ng Marriott Hotel. Bukod sa mga prestihiyosong Camden, marami pang bisita ang nandoon para dumalo sa handaan. Alam ni Michael na ang mga bisitang iyon ay mga kilalang tao sa Japan. Lahat sila ay mga opisyal ng gobyerno, mga amo ng mafia, mga negosyante, at mga artista na ang lakas ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Michael ang kahit katiting na takot sa harap ng mga bigwig na ito. Gayon lang sila sa maliit na lungsod ng Japan. Ang mga nawawala ng pakinabang o kapangyarihan ay minamaliit. Sinundan ni Michael ang mga Camden sa lobby ng hotel sa isang matatag na lakad. Nabook na nila ang buong hotel para sa piging sa kaarawan ni Old Mrs. Camden, at sa makatuwid, walang mga tagalabas sa lobby maliban sa mga server. Pagkapasok ni Michael, kahit ang mga server ay umiwas sa kanila. Ang matandang Mrs. Camden ay nakaupo sa isang upuan sa gitna ng sala. Sa kabila ng kanyang taas na 1.6 metro, siya ay mukhang marangal at maharlika. Bastos. Lumuhad ka agad. Tumingin si Michael sa paligid at nagtanong, bakit ko gagawin iyon? Nagtanong ang matandang Mrs. Camden, 3 taon na ang nakalipas noong naging manugang ka ng mga Camden. Nangako ka na paparusahan ka ayon sa batas ng pamilya namin kapag binaygo mo kami. Nananatili pa rin ba ang pangakong iyon? Itinuwid ni Michael ang kanyang likod at napabulalas, syempre. Sige, dalhin mo dito ang Dragon Ruler ko. Utos ng matandang Mrs. Camden, at agad na ibinigay ni Herman ang Dragon Ruler na matagal na niyang inihanda. Ang metal na Dragon Ruler na naiwan ng mga ninuno ng Camdens ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong pinuno. Sa simula, ginamit ito bilang panukat, ngunit nang maglaon ay naging kasangkapan ito sa pagpapatupad ng parusa sa pamilya. Matapos matamaan ng ruler, ang sakit ay tatagal ng hindi bababa sa 3 araw. Hinawakan ng higanteng Dragon Ruler, sinabi ng matandang ginang. Camden, mabuti at inamin mo ito. Isang tao, sampilan siya ng 20 beses. Oo. Matagal nang gustong tumayo ni Herman para sa kanyang anak kaya siya ang unang lumakad pasulong. Gayunpaman, inagaw ni Benedict ang Dragon Ruler mula sa kanya gamit ang isang kamay. Nay, hindi ko nahawakan ang aking manugang kaya ako mismo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Nang makahawak si Benedict sa ruler ay inagaw ito ni Sylvie sa kanya. Ako ang laging sumasampal sa kanya. Hayaan mo akong gawin ito. Ang iilan sa kanila ay nag-agawan para matamaan si Michael. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Michael na magsasalita din si Ivy. Siya ang asawa ko. Gagawin ko. Kinuha ni Ivy ang Dragon Ruler gamit ang kanyang payat na kamay na hindi kailanman hinawakan ni Michael sa nakalipas na 3 taon. Kabanata 8, masyadong takot upang aminin. Tinitigan ni Michael ang magandang side profile ni Ivy, ngunit pakiramdam niya ay nakakatakot ito.
Niloko mo muna ako pero imbes na pinagbibintangan mo ako. Ngayon, gusto mo pa akong sampilan. Napakabuti mong asawa. Nag-asawa ako ng isang pambihirang hiyas. Hindi na magalit si Michael. Sa gulat ng lahat, inagaw ni Drew ang higanteng dragon ruler at sumugod patungo sa Michael. Aso, paano mo ako sinaktan? Sisirain ko yang mukha mo. Sinubukan ni Drew na iugoy ang dragon ruler sa mukha ni Michael. Nakaugat sa lupa si Michael nang hindi umiiwas. Hinawakan niya ang braso ni Drew gamit ang kaliwang kamay at saka pinaikot iyon, dahilan para sa halip ay sampilan niya ang sarili ng higanteng dragon ruler. Smack! Si Drew ay hinampas ng malakas sa mukha ng higanteng dragon ruler sa kanyang kamay. Dahil doon ay mas lalong sumama ang mukha niya na kanina pa nakakatakot. Lahat ay namangha. How dare a live-in in-law na tamaan ang tagapagmana ng mga Camden? Tumayo ang matandang Mrs. Camden at sumigaw, bastos. How dare you act like a brat and make such scene here? Alam mo ba kung ilan ang mga opisyal ng gobyerno dito? Maaari ka na nilang arestuhin ngayon at ay pakulong. Naniniwala si Michael na totoo ang mga salita ni Old Mrs. Camden. Kadalasan kilala ng mga mayayaman ang matataas na opisyal ng gobyerno, gaya ng mga Camden. Nagkaroon sila ng ugnayan sa mga kilalang figure ng kapangyarihan at tangkad. Gayunpaman, tumingin si Michael sa mga panauhin at sinabi, sa palagay ko ay dapat na malinaw na nakita ng mga opisyal na si Drew ang unang nagtangkang hampasin ako ng sandata, at ipinagtatanggol ko lang ang aking sarili. Ang lahat ng mga bisita ay nakasuot ng ordinaryong damit sa halip ng mga uniforme sa trabaho. Pero biglang nagsalita ang isa sa kanila na matangkad at may salamin. Gayunpaman, sinabi mo lang na tatanggapin mo ang parusa ayon sa batas ng pamilya. Gayunpaman, binalikan mo ang iyong salita noong oras na para ibigay ang parusa. Sa tingin mo ba dapat gawin iyon ng isang lalaki? Pagkatapos magsalita ng taong iyon, nagsisigawan ang mga tao. Halatang mataas ang katayuan niya. Nang marinig ang mga salita ng karamihan, ngumiti rin ang matandang Mrs. Camden. Sinabi ni Michael, handa akong tanggapin ang parusa ayon sa batas ng pamilya Camden, ngunit kung may nagawa akong mali. Sumigaw ang matandang Mrs. Camden, nagkaroon ka ng karelasyon sa likod ni Ivy at sinaktan mo pa ang apo ko. Hindi pa ba sapat yun? Napakunot ng noo si Michael at sinabing, sa nakalipas na 3 taon, minahal ko si Ivy ng buong puso, at hindi pa ako nagbago ng puso. Apo mo ang nanloko sa akin. Nag-check-in siya sa isang kwarto kasama si Tyler sa Splendor Hotel kahapon. Pwede kang mag-check. Sa sandaling sinabi niya iyon, naging masigla ang bulwagan habang ang mga bisita ay nagpapalitan ng kasiyahan. Tyler. Ang ibig mo bang sabihin ay Tyler Collins? Ang sayan ng pamilya Collins. Matagal ko nang narinig na ang mga Camden ay naglalayo na ang sayan ng mga Cullen ay pakasalan si Ivy. Parang totoo. Talagang magkatugma ang Camdens at ang Collins, ngunit maaari na lamang magpakasal muli si Ivy pagkatapos ng diborsyo. Parang hindi tama na makipag-extramarital affair siya, di ba? Mukhang ang maalamat na pinakamagagandang babae ng Japan ay hindi kasing dalisay ng ginawa niya. Nang marinig ang bulungan ng mga tao, namula si Ivy at napayuko sa kahihiyan. Lola lahat, huwag kayong maniwala sa kalokohan niya. Nakilala ko si Tyler kahapon para pag-usapan ng tungkol sa negosyo. Tulad ng alam mo, sinusubukan ng Landmark Realty na makipag-usap sa ilang mga mamumuhunan kamakailan, kaya nakilala ko si Tyler para sa bagay na iyon. Tumawa si Michael at sinabing, kailangan mo bang pag-usapan ng tungkol sa negosyo sa isang silid ng hotel, nakasuot ng bathrobe? Lahat ba ng tao dito kinukuha mo para tanga? Sa sandaling ito, isang pamilyar na tao ang pumasok sa bulwagan. Magsalita tungkol sa Diablo. Siya ang manliligaw ni Ivy, si Tyler. Hey, nandito na lahat. Si Tyler ay may kapansin-pansing hairstyle at nakasuot ng mamahaling damit na may ilang mga regalo sa kanyang mga kamay. Nang makita niya ang kaguluhan sa lobby ay medyo nagulat siya. Hinaila agad ni Ivy si Tyler nang makita siya. Tyler, itong live-in-in-law ng pamilya natin ay nagpupumilit na may extramarital affair ako sa iyo. Mabilis, sabihin sa lahat na pumunta ako sa iyo kahapon para sa negosyo. Natigilan si Tyler, sa wakas ay napagtanto kung bakit nakatingin sa kanya ang lahat ng may kakaibang tingin.
Pinandilatan ni Tyler si Michael at naisip niya, "How dare this good-for-nothing who sponges of his wife expose my affair with Ivy in front of so many people." Karaniwan para sa mga miyembro ng matataas na klase ang gumawa ng mga karumal-dumal na gawain. Gayunpaman, ang pinakamahalagang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga hooligan ay, sa kabila ng kanilang mga maling gawain, nakagawa sila ng positibong imahe para sa kanilang sarili. Sabi ni Tyler, "Lahat, huwag makinig sa sinabi nitong walang kwentang Michael. Inosente kami ni Ivy. Pumunta siya sa akin kahapon para lang maghatid ng dokumento sa akin. Michael, sinabi mo na niloloko ka ni Ivy sa akin, ngunit mayroon ka bang anumang patunay tulad ng mga video o larawan?" Sa halip ay tinanong ni Tyler si Michael. Alam ni Tyler na hindi inilabas ni Michael ang kanyang cellphone para kumuha ng kahit anong litrato o video sa hotel kahapon. Ang tanging video na makapagpapatunay sa pananatili ni Ivy sa silid ng hotel ay tinanggal din ni Tyler, na nagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga koneksyon. Kailangan lang tumanggi ng mariin ngayon ni Tyler. Nang makitang walang ebidensya si Michael, tumawa si Tyler at sinabing, "Lahat, ang dahilan kung bakit ako sinisiraan ni Michael ay dahil sa ibang bagay. Siguro lahat kayo ay hindi alam ito, pero itong live-in-in-law ay nagtatrabaho din bilang part-time deliveryman. Nag-order ako ng takeout kahapon at siya mismo ang naghatid nito. Gayunpaman, siya ay may isang kakilakilabot na saloobin dahil lamang sa kanya ang Camdens bilang kanyang tagapagtaguyod, at itinapon pa niya ang takeout na iniutos ko sa lupa. Kaya, binigyan ko siya ng 1-star rating. Nagkataon na nandito rin si Mr. Don, ang general agent ng Uber Eats. Mr. Don, maaari mong tingnan ang kanyang mga talaan ng paghahatid mula kahapon." Kabanata 9, hinabol sa pintuan. Alam na ni Ryan ang numero ng empleyado ni Michael. Kailangan lang niyang ipasok ang numero ng empleyado sa app para tingnan ang mga order ng takeout na inihatid kamakailan ni Michael. Pagkatapos suriin, tumanggo si Ryan at sinabing tama si Tyler. Nakatanggap siya ng 1-star rating kahapon. Ang dahilan ng masamang rating ay isang mahinang ugali at itinapon ng takeout sa lupa, eksakto tulad ng sinabi ni Tyler. Ang opinyon ng publiko ay nagbago din sa puntong ito, at nagsimulang maniwala ang karamihan kina Ryan at Ivy. Tumingin si Michael kay Ivy at sinabing, "Hindi mo ba ipapaliwanag kung bakit ko ibinagsak ang takeout sa lupa?" Kumalukip-kap si Ivy, pinatingkad ang kanyang anyo habang nagpapanggap na inosente. "Hindi ka matulungin sa trabaho, at mahina ang iyong pagpaparaya." "Hahaha," ang sabi. Gustong palakpakan ni Michael si Ivy. How can she have the cheek para sabihin yan? Ibinagsak ng kanyang asawa ang mga bagay sa kanyang mga kamay nang makita niya ang kanyang asawa sa isang silid na may kasamang ibang lalaki, at gayunpaman, sinisi niya ito sa kanya dahil sa hindi magandang pagpaparaya. Dapat ba akong magpanggap na hindi ko ito nakita at ibigay ang takeout sa iyong kasintahan bago lumuhod para magmakaawa na bigyan mo ako ng 5-star rating? Punk, ikaw ang nagkamali sa trabaho. Gayunpaman, sinisiraan mo sina Tyler at Ivy. Tumahimik ka kung hindi mo kayang ipakita ang ebidensya. Hindi na mahalaga kung niloko ka niya. Wala kang karapatang gumawa ng eksena dahil live-in-in-law ka lang. Si Ivy ay isang sikat na heiress ng isang mayamang pamilya sa Japan, habang si Michael ay isang live-in-in-law na hinamak ng lahat. Walang nagsasalita para kay Michael habang nakatayo silang lahat sa gilid ni Ivy. Haha, ito talaga ang mundo kung saan ang mayayaman lang ang may say. Hindi gaanong nagpaliwanag si Michael dahil pakiramdam niya ay wala itong kabuluhan. Nakatingin lang siya kay old Mrs. Camden. Sabi niyo may extramarital affair ako. May proof ka ba? Tumingin ang matandang Mrs. Camden kay Ivy, na umiling. Sinabi ng matandang Mrs. Camden, dahil walang sino man sa inyo ang may anumang ebidensya laban sa isa't isa, ibabasura namin ang bagay na ito. Gayunpaman, ang katotohanang binugbog mo si Drew ay hindi basta-basta makakalimutan. Tumingin si Michael kay Drew at sinabing tinaga niya ako ng kutsilyo sa entrance ng Green Park Estate. Mayroong mga surveillance camera sa lahat ng dako sa estate, at ang mga opisyal ng seguridad ng estate ay maaaring magpatotoo na ako ay nagtatanggol sa aking sarili. Kung kailangan mong ituloy ang usaping ito, tatawag kami ng pulis. Kung makulong ako, pangako hindi rin makakataka si Drew. Ang matandang Mrs.
Camden, Herman, at ang iba pa ay nataranta. Alam nila ang batas. Lumaban si Michael gamit ang kanyang mga kamay habang si Drew ay may dalang kutsilyo. Mas mabigat na sentensya ang haharapin ni Drew. Itinuro ng matandang Mrs. Camden ang kanyang daliri kay Michael at sinabing nanunuya, "Great, you've been sponging of us, and now you are very capable, huh? Sinaktan mo lang ang apo ko. Gusto mo ba akong suntukin ngayon?" Magalang na sinabi ni Michael, "Grand Old Mrs. Camden, lagi akong gumagalang sa iyo sa nakalipas na 3 taon at buong puso rin akong naglilingkod sa iyo. I promise you, as long as Drew not provoke me in the future, wala akong gagawin sa kanya. Isa lang ang hiling ko. Sana pumayag kang hiwalayan ako ni Ivy." Inalagaan ni Michael si Old Mrs. Camden sa nakalipas na 3 taon, higit pa sa ginawa ni Drew sa buong buhay niya. Gayunpaman si Michael ay isang live-in na apo sa kanya pagkatapos ng lahat. Kahit anong effort ang ginawa niya, hinding-hindi niya maikukumpara si Drew. Tumingin ang matandang Mrs. Camden sa karamihan at sinabing, "Lahat, as you all know, 3 years ago, tinanggap ng Camdens ang isang live-in son-in-law dahil sa marriage agreement na itinakda ng yumaong asawa ko. Marami sa inyo rito ang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng aking yumaong asawa sa loob ng maraming dekada. Sa nakalipas na 3 taon, hindi masaya si Ivy, ngunit para matupad ang kagustuhan ng yumaong asawa ko, ilang beses na akong binanggit ng mga magulang ni Ivy na hiwalayan ako, ngunit tinanggihan ko ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Mahal ng lahat sa bayan ang aking apo na si Ivy, at karamihan sa inyo ay tumutukoy sa kanya bilang ang pinakamagandang babae sa Japan, kaya hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung alin ang mas hindi karapat-dapat na tao. Ngayon, binugbog ni Michael ang apo ko at sinira ang apo ko at si Tyler. Kaya, napagpasyahan kong huwag sumunod sa kagustuhan ng aking yumaong asawa. Ipinapahayag ko na si Michael ay hindi na magiging live-in-in-law ng Camdens at siya ay sisipain sa pamilya Camden na may agarang epekto." Malakas at makapangyarihan ang boses ng matandang Mrs. Camden. Nang marinig ang mga salita ng matandang Mrs. Camden, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso ng alak. "Congratulations, Old Mrs. Camden, congratulations, Ivy. Congratulations, naalis na natin ang walang kwenta. Makakahanap na tayo ngayon ng mas mabuting lalaki na katugma kay Ivy." Masaya ring itinaas ni Sylvie ang kanyang baso at nag-clink ng mga baso sa mga bisita, hindi napigilan ang saya na makikita sa kanyang mukha. "Salamat sa inyong lahat. Ibinubunyag ko ngayon ang isang piraso ng impormasyon sa iyo. Si Ivy at Michael ay palaging natutulog sa magkahiwalay na silid sa nakalipas na 3 taon, at hindi pa niya nahawakan ang kamay ni Ivy. Si Ivy, virgin pa." Matapos marinig ang mga salita ni Sylvie, marami sa mga bachelor na naroroon ay tumitig kay Ivy ng may labis na interes. Sinimulan na rin ni Ivy ang pangungutya kay Sylvie. "Ma, bakit mo ito pinag-uusapan sa harap ng maraming tao? Nakakahiya kasi eh." Natuwa ang mga bisita sa sinabi ni Ivy. Sa wakas ay sumang-ayon ang mga Camden na hayaang magdiborsyo sina Ivy at Michael. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat sila ay nagsasaya at nagdiriwang. Dahil doon ay hindi nasisiyahan si Michael. "Ganyan ka ba kasaya sa pag-alis sa akin? Ivy, kapag nalaman mo ang totoong pagkatao ko, baka matatawa ka pa." Kabanata 10, Hindi pagbibigay daan kay Michael Hudson. Sa sandaling ito, nakisabay din si Michael sa pagtawa at kumuha ng isang baso ng alak bago naglakad patungo kay Ivy. "Ivy, congratulations, sa wakas makakahanap ka na ng lalaking tugma sa iyo." Malamig na yumuko si Ivy, alam niyang itinatago ni Michael ang paghihirap at pait sa likod ng kanyang ngiti. Sabi ni Ivy, "Kung lumuhad ka at magmakaawa sa akin ngayon, baka hilingin ko kay Lola na pakitaan ka ng kaunting awa at huwag kang paalisin pansamantala." Pumalaklak si Michael. "Pinagkanulo mo ako pero gusto mo akong lumuhad at magmakaawa sa iyo. Sa totoo lang, sila talaga ang mala first class na pamilya ng upper class society." Ininom ni Michael ang alak sa kanyang baso ng sabay-sabay at sinabing, "Hindi ka karapat-dapat para dito. Ikaw." Galit ang nakasulat sa buong napakagandang mukha ni Ivy. Palagi siyang nasa itaas ng hangin tulad ng isang reyna sa harap ng Michael. Gayunpaman, ang hamak at hamak na lingkod, si Michael, ay naghimagsik ngayon.
Nakaramdam ng hinanakit, tumakbo si Ivy patungo kay Old Mrs. Camden at niyakap ang isa sa mga braso ng huli gamit ang dalawang kamay. Lola, masyado na kaming nagpapagaan sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya ng ganoon lang. Lumapit naman si Drew na katabi rin ni Ivy. Tama si Ivy. Dapat natin siyang turuan ng leksyon. Pinag-cruise ng matandang Mrs. Camden ang kanyang matatandang kamay at tinapik ang kanyang mga apo habang inaalaw sila. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang i-bully ng iba ang mga miyembro ng pamilya ko. Lumakad ang matandang Mrs. Camden patungo sa mga panauhin at sinabing, lahat, sinayang ni Michael ang 3 mahalagang taon ng buhay ng aking apo at binugbog pa ang apo ko. Ang pamilya Camden ay sikat at marangal sa Japan sa nakalipas na ilang dekada. Kung hahayaan natin ng ganun-ganun lang, natatakot ako na baka in the future, mas marami pang hindi magseseryoso sa atin. Natahimik ang lahat, iniisip sa kanilang sarili na talagang plano ng matandang ginang Camden na parusahan si Michael. Ibinaba ni Michael ang kanyang baso at nakinig sa kanilang sasabihin. Naghihintay siya kung paano siya binalak ng pamilya Camden na harapin siya. Pagpapatuloy ng matandang Mrs. Camden, lahat ng tao dito ay isang bigwig sa lahat ng industriya sa Japan. Nakikiusap ako sa inyong lahat na tulungan akong matiyak na walang paraan si Michael sa hinaharap. Siguraduhin walang daan palabas si Michael. Ang pinakamahalagang bagay sa isang tao ay ang kanilang pinagkukunan ng kita. Gusto ng pamilya Camden na putulin ang kabuhayan ni Michael sa Japan. Walang humpay ang pag-uusap ng mga bisita, ngunit saglit na walang sumasagot. Sinusuri nila ang sitwasyon at tinatansya ang mga kahihinatnen. Ang mga nasa negosyo ay ang pinakamatalino. Kung tutuusin, ang pagputol ng pinagkakakitaan ay katulad ng pagpatay sa kanilang mga magulang. Walang sino man ang handang manakit ng iba maliban kung ito ang kanilang huling paraan. Sa pagkakataong ito, si Tyler ang unang tumayo. Handa akong tumayo sa pagkakaisa sa mga Camden sa ngalan ng Collins. Lahat, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Tyler, at ang aking pamilya ay kasangkot sa maraming industriya tulad ng hospitality, investments, at marami pang iba. Mula ngayon, ginagarantiya ko na hindi bibigyan ng pananatili si Michael sa lahat ng hotel at ina mas mababa sa 4 na bituin sa Japan. Karapat-dapat ka lang matulog sa lansangan. Noong una, hindi alam ng ilang tao kung sino si Tyler. Kung tutuusin, napakabata pa niya, at marami sa mga bisitang naroroon ay nasa edad 40 o 50. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagpapakilala, nalaman ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan. So ito ang sayon ng Collins ha. Narinig ko na 70% ng mga hotel sa Japan ay pag-aari nila. Hindi lamang yan. Ang Collins ay nagmamay-ari ng shares sa iba't ibang kilalang brand tulad ng Hyatt at Marriott. Tapos na kay Michael. Hindi man lang siya makakakuha ng kwarto para sa ilang hanky-panky business na may mga babae sa hinaharap. Haha. Hindi napigilan ni Michael na tumawa. Ako ang sayon ng Hudson S. Bakit kailangan kong manatili sa mga hotel na 4 na bituin at mas mababa? Nanguna si Tyler, at dahil live-in-in-law lang si Michael sa Japan na walang malawak na koneksyon, sinimula na rin siyang i-bully ng lahat. Maya-maya ay may lumabas na namang lalaki. Ang lalaking iyon, na nasa edad 40, ay tumitig kay Michael bago sinabing, lahat, ako si Zach Ward, ang may-ari ng Supreme Restaurant. 2 dekada na ako sa negosyong F&B. Handa akong tumayo sa pakikiisa sa mga Camden upang putulin ang hinaharap na paraan ng kabuhayan ng Michael. Sa aking mga koneksyon sa industriya ng F&B, naniniwala akong hindi na makakapagtrabaho si Michael sa anumang restaurant sa Japan sa hinaharap. Nagpasalamat sa kanila ang mga miyembro ng pamilya Camden. Umakyat din si Ryan. Ako, si Ryan Dunn, ay ang pangkalahatang ahente ng Uber Eats ng Japan, at nakikiisa rin ako sa mga Camden upang putulin ang hinaharap na paraan ng kabuhayan ng Michael. Michael, maaari mong kalimutan ang tungkol sa patuloy na paghahatid ng takeout sa hinaharap. Hindi ka makakapagtrabaho sa Uber Eats o iba pang kumpanya. Hindi napigilan ni Michael ang mapatawa. Pakiramdam niya ay siya ang bida ng isang action novel na na-corner sa desperasyon ng isang grupo ng mga antagonist. Gayunpaman, ang mga taong nasa harap niya ay higit na hanggal kaysa sa mga kontrabida ng mga nobelang iyon.
Sinabi ni Michael, ibuboycott ako sa mga industriya ng paghahatid ng hotel at takeout. Ano pa? Isang tao ang tumayo at sinabing, ako ang boss ng Goldmine Karaoke. Hindi ka makakakuha ng trabaho bilang server sa lahat ng karaoke joints at bar sa hinaharap. Hahaha, maganda, meron pa ba? Patuloy na tanong ni Michael. Hindi nagtagal, dalawa pang tao ang dumating, ngunit ang mga trabahong inilista nila ay pawang mga trabahong mababa ang kasanayan. Sa kanilang opinyon, si Michael ay mahina ang pinag-aralan at walang karanasan sa trabaho. Kaya para sa kanila, siya ay karapat-dapat lamang sa mga mababang antas ng trabahong paggawa. Hanggat naputol ang kanyang kabuhayan, wala siyang paraan upang mabuhay sa Japan. Nang makitang tila hindi nagpanik si Michael, biglang sumingit si Drew. Michael, ang galing ng punk na ito sa pakikipaglaban. Mag-a-apply ba siya ng trabaho bilang bodyguard? Kabanata 11, Victoria Clark. Sa paggunita na madaling mapasuko ni Michael ang lahat ng mga profesional na mandirigma na ipinadala ni Herman, nagsimulang mag-alala ang mga Camden tungkol dito. Sinabi ni Herman, lahat, ang halimaw na ito na si Michael ay may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, at sa palagay ko ay maaaring pumunta siya sa mga mayayamang tao sa Japan at mag-apply upang maging kanilang mga personal na bodyguard. Sino sa inyo ang maaaring putulin ang kanyang potensyal na landas sa karera bilang isang bodyguard? Natahimik ang lahat. Sa Japan, napakaraming mayayamang tao, at walang nang ahas na sabihin na kilala nila silang lahat o may karapatang magsalita sa harap nila. Sa sandaling ito, biglang tumawa ng kaakit-akit ang isang babaeng matagal ng tahimik na nakaupo. Sinundan ng lahat ang boses, at nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng pulang business suit na nakaupo at naka-cross legs at nakakaakit. Mukhang nasa early 30s ang babae pero taglay niya ang alindog ng isang mature na babae. Maputi ang kanyang balat at sexy na mapupulang labi. Nakasuot ng mixing palda na masikip sa balat, ginawa niyang ligaw ang imahinasyon ng maraming tao. Hey, Miss Clark, kailan ka dumating? Sorry kung hindi kita na-welcome kanina. Patawarin mo ako. Matapos mapansin ang babaeng iyon, tuwang-tuwang naglakad si Herman. Nang tumingin sa babae ng may pagnanasa, tinapik ni Ryan si Herman sa kanyang balikat at tinanong. Ginoo. Camden, sino ang kagandahang ito? Ipakilala mo siya. Tiningnan ni Herman si Ryan ng may paghamak at naisip, hindi talaga bagay si Ryan sa upper class circle sa Japan. Hindi nga niya kilala kung sino ang babaeng ito. Sinabi ni Herman, siya ang Deputy President ng Ace Corporation, Miss Victoria Clark. Ano? Ang Deputy President ng Ace Corporation. Natigilan si Ryan at ang iba pa. Alam nila kung gaano ka-impluwensya ang Ace Corporation sa Orlando. Para maabot ang posisyon ng Deputy President, talagang pambihira siya. Ang katotohanan na nagawa ni Victoria na maabot ang Deputy President ng Ace Corporation sa murang edad ay nagpaisip sa lahat kung gumamit ba siya ng anumang koneksyon. Biglang sumimangot si Michael, maingat na tumingin kay Victoria, at sinabing may pagtataka, siya ay mula sa aming kumpanya. Maraming mayayamang tao sa Japan, at ang mga Camden ay may malawak na koneksyon, ngunit alam lang natin ang tungkol sa 2-3 sa kanila. Tumawa si Herman. Gayunpaman kung mayroong isang tao na nakakakilala sa lahat ng mayayamang tao sa Japan at may magandang relasyon sa kanilang lahat. Naniniwala ako na may isang tao lamang sa Japan, at siya ay si Miss Clark. Nang marinig ang sinabi ni Herman, nagpa siya rin si Ryan na pabor. Napakaganda ni Miss Clark. Natatakot akong lahat ng mayayaman sa Orlando ay gustong makilala siya. Kumunot ang noo ni Victoria at sinabing, pinapamukha niyo na lahat ng mayayaman sa Japan ay may relasyon sa akin. I'm sorry, my bad. Nagmamadaling yumuko si Ryan at nanatiling nakatutok ang mga mata sa stilettos ni Victoria. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Tumingin si Herman kay Victoria at sinabing, Miss Clark, mangyaring makialam at iwan si Michael ng walang paraan. Dahil lumitaw si Victoria sa piging ng kaarawan ni Old Mrs. Camden, pinatunayan nito na mayroon siyang ilang relasyon sa mga Camden. Ang pamilya Camden ay nagbigay kay Victoria kamakailan ng maraming benepisyo upang makatanggap ng $70 milyong mula sa Ace Corporation. Kung hindi biglang nagkaroon ng pagbabago ng presidente ang Ace Corporation, matagal nang ipinagkaloob ni Victoria ang puhunan na $70 milyong sa kumpanya ng pamilya ng mga Camden.
Gayunpaman si Victoria ay may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay at hindi sumunod sa mga utos ni Herman. Sa upper-class circle sa Japan, maraming tao ang nakakaalam na si Victoria ang may mayayamang lalaking nakabalot sa kanyang daliri at hindi ang kabaligtaran. Hindi sumagot si Victoria at sa halip ay naglabas ng isang eleganteng box ng Capri Ladies cigarette sa kanyang pink na Chanel bag bago naglabas ng sigarilyo mula sa kahon. Katulad ni Victoria, ang sigarilyo ng Capri Ladies ay balingkinitan at naglalabas ng pambabaeng lamang at sultriness. Ang mga sigarilyong iyon ay mabibili lamang sa ibang bansa at sa makatuwid ay napakamahal. Gayunpaman, minsan itong pinausukan ni Michael sa ibang bansa. Ang mga sigarilyong ito ay malamig at nakakapresko. Pareho ba ang lasa ni Victoria? Hindi talaga maiwasan ni Michael na mag-harbor din ng mga disenyo sa Victoria. Siya ay talagang hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Naka-crossleg si Victoria na may hawak na sigarilyo sa kanyang kanang kamay habang ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay bumunot ng kanilang lighter at handa ng magsindi ng kanyang sigarilyo para sa kanya. Sila Ryan, Zach, Herman, at Benedict. Nang makita ang eksenang ito, napangiti si Michael. Katulad ito ng eksena sa pelikula, Malena. Gayunpaman, malamang na mas sexy at mas pambabae si Victoria kaysa kay Monica Bellucci. Gayunpaman, hindi pinili ni Victoria ang sinuman sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Tumingin siya kay Michael at pinulupot ang daliri nito. Halika dito. Galit na sumisigaw ang lahat kay Michael, ngunit kinausap ni Victoria si Michael ng may matinding lamang. Hindi simple ang babaeng ito. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging Deputy President ng Ace Corporation. Napaisip si Michael. Dahil interesado rin siya sa kanya, nagpa siya si Michael na maglakad. Tiningnan ni Victoria si Michael na may kaakit-akit ng ngiti at sinabing, "Ikaw, magsindi ka ng sigarilyo ko." Ang mga nakapaligid na lalaki na may hawak na iba't ibang mamahaling lighter ay natigilan sa pagtataka. Hinayaan talaga ni Miss Clark na magsindi ng sigarilyo ang walang kabuluhang iyon. Hindi ko gets. Anong karapatan ng walang kabuluhang iyon? Para sa mga upper-class na lalaki ng Japan, ang pagsindi ng sigarilyo para sa isang babae ay talagang isang karangalan. Sumagot kaagad si Michael, "Wala akong lighter." Kabanata 12, Personal Bodyguard. Halos himatayan sina Herman, Ryan at ang iba pa. Wala kang lighter. Ang daming lighter dito, hindi ka ba marunong manghiram ng isa? How dare you public rejection Victoria, the top goddess of Japan upper-class circle of wealthy and powerful figures. Pati si Victoria ay natigilan. Ibinalik niya sa kahan ng sigarilyo ang sigarilyo na nasa bibig niya. Tumayo siya sa kinauupuan niya at naglakad patungo kay Michael. Si Victoria ay matangkad at payat. Pagkatapos niyang maisuot ang kanyang stilettos, halos kasing tangkad siya ni Michael. Inis kanya si Michael mula ulo hanggang paa at natuwa siya nang makitang medyo gwapo si Michael. Sabi ni Victoria, "Pangalan?" Naguguluhang tanong ni Michael, "Anong pangalan?" Sinabi ni Victoria, "Ang iyong pangalan." Tanong ni Michael, "Bingi ka ba? Hindi ba sinabi ni Herman na ang pangalan ko ay Michael Hudson?" Bastos. Huwag kang bastos kay Miss Clark. Malakas na sinaway ni Herman si Michael. Walang pakialam na ikinaway ni Victoria ang kanyang kamay at sinabing, "Michael, dahil kapareho mo ang apelyido ng bagong presidente ng Ace Corporation, gusto kong bigyan ka ng paraan para makalabas." Laking gulat ng mga tao, lalo na ang pamilya Camden, na ang focus ay hindi sa huling pangungusap kundi sa nauna. Ang bagong presidente ng Ace Corporation ay pinangalan ng Hudson din. Sa wakas ay alam ko na ang apelyido ng bagong presidente ng Ace Corporation, sabi ng matandang Mrs. Camden, na nakadama ng higit na kagalakan. Paano magiging kasing halaga ng isang malaking deal na 70 milyong dolyar ang isang hindi gaanong mahalaga? Nagmamadaling humakbang si Benedict at nagtanong, "Miss Clark, ano ang buong pangalan ni Mr. Hudson?" Ngumiti si Victoria at sumagot, "Mr. Ayaw muna ni Hudson na malaman ng marami ang tungkol sa kanya sa ngayon. I'm sorry, hindi ko pa masasabi sa'yo." Sa katunayan, hindi rin alam ni Victoria ang kanyang buong pangalan. Ang alam lang niya ay pinangalanan siyang Hudson at nasa murang edad. Hulaan ni Michael na tiyak na hindi alam ni Victoria na siya ang presidente ng Ace Corporation. Kung hindi, hindi niya hihilingin sa kanya na magsindi ng kanyang sigarilyo.
Ngumiti si Michael at nagtanong, Miss Clark, paano mo ako pinaplanong mabigyan ako ng paraan? Sabi ni Victoria, basta yumuko at kumamo ka habang humihingi ng tawad kay Old Mrs. Camden, Drew, at sa asawa mo, handa akong mamagitan sa sitwasyon. Pagkatapos kukunin din kita para maging personal bodyguard ko na may taonang sweldo na $30,000. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagkagulo ang lahat. Sinisikap ni Miss Clark na protektahan ang punk na si Michael. Bakit? Basta lumuhad siya at umamin sa pagkakamali niya, hindi siya maboycott. Pwede pa siyang maging bodyguard ng magandang Miss Clark. Tiyak na sasang-ayon ang punk na ito. Napatingin si Victoria kay Michael na may kung anong kalabuan sa kanyang mga tingin at kahit papaano, umusbong ang selo sa puso ni Ivy. Tinawakan ni Ivy ang braso ni matandang Mrs. Camden at sinabing, Lola, kakalabanin ka ni Miss Clark. Malambing na sabi ni Drew, oo, hindi natin hahayaan na magkaroon ng paraan si Michael. Hindi ba si Miss Clark ang kadalasang may mabuting pakikitungo sa atin? Bakit hindi niya tayo tinutulungan? Hindi mawari ni Drew ang lahat. Para kay Drew, si Michael ay isang live-in-in-law lamang na walang background ngunit nakatanggap ng hindi bababa sa 1 milyong benepisyo mula sa pamilya Camden. Tinapik ng matandang Mrs. Camden ang mga kamay ng kanyang mga apo at mahinang sinabi, mga bata, matuto kayo sa kanya. Ang galing ni Miss Clark. Bakit siya naging deputy president sa murang edad? Bakit kaya niyang kilalanin ang bawat mayamang tao nang walang kahirap-hirap? Ito ay dahil hindi siya madaling nakakasakit ng sinuman at maaaring gumawa ng sinumang lalaki na mahalin siya at magpasalamat sa kanya. Ivy, kailangan mong magsumikap para maging isang babae tulad ni Victoria. Napatingin si Ivy kay Victoria habang napakagatlabi sa sobrang selos. Nagsimulang magbuntong hininga ang pamilya Camden. Dahil nakiusap si Victoria para kay Michael, walang paraan na mapilitan siya sa isang dead end. Gayunpaman, hindi nila inaasahan. Tumanggi ako. Dahan-dahan ang sabi ni Michael. Talagang tinanggihan ni Michael ang malaking pabor na ibinigay sa kanya ni Victoria. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit gagawin iyon ni Michael. Nadama nila na hindi nakakahiya para kay Michael, ang live-in-in-law ng pamilya Camden, na yumuko at kumamo sa kanila at aminin ang kanyang mga pagkakamali. Bukod dito, maaari siyang magtrabaho para sa isang kaakit-akit na kagandahan tulad ni Victoria at gumuhit ng mataas na taonang sweldo. Kahit na ang isang tanga ay alam kung aling pagpipilian ang pipiliin. Ngunit talagang tinanggihan siya ni Michael. Pati si Victoria ay hindi makapaniwala. Ano ang sinabi mo? Tumingin si Michael kay Victoria at sinabing, sabi ko, tumanggi ako. Medyo galit na galit si Victoria. Ulitin mo. Dahan-dahan kinurot ni Michael ang tainga ni Victoria gamit ang kanang kamay at sumigaw sa tenga nito, tanggi ako. Nataranta si Victoria, at tuloy-tuloy na napaatras, nakikiliti ang tenga sa boses ni Michael. How dare you attack Miss Clark? Sigaw ni Herman, ngunit hindi siya nang ahas na sumulong. Ikinalat ni Michael ang kanyang mga kamay at sinabing, paumanhin, Miss Clark, akala ko ay mahina ang pandinig mo, at natakot ako na hindi mo ako marinig, kaya sumigaw ako sa iyong tainga. Mabuti naman, Michael, ang lakas ng loob mo. Hindi inaasahan ni Victoria na ganito pala kawalang galang sa kanya ang live-in na manugang na ito. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang hindi na niya kailangan pang ipagtanggol siya. Ang matandang Mrs. Camden, ako si Victoria, ang Deputy President ng Ace Corporation, ay handang tumayo sa pakikiisa sa pamilya Camden at iwanan ang Michael na walang hinaharap. Magalang na sabi niya. Kabanata 13, ako ang manliligaw ni Mr. Hudson. Nabuhayan ang loob ng mga Camden matapos marinig ang mga salita ni Victoria. Hahaha, Michael, wala ka namang kwenta, ngayon hindi ka pa pwedeng maging bodyguard. Sa hinaharap, wala nang pagkakataon na mabuhay ka pa sa Japan. Hahaha. Tumawa ng malakas si Drew. Kahit na naawa si Ivy kay Michael, gayunpaman ay itinaas niya ang kanyang ulo ng mayabang at lihim na nag-isip. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Dapat iisin mo na lang lahat ng ginawa ko sa'yo. Gayunpaman si Michael ay nanatiling kalmado at nakolekta. Tinanong niya si Victoria, Miss Clark, maaari ko bang tanungin kung ang iyong mga salita ngayon ay kumakatawan sa iyo bilang isang individual o ang Ace Corporation? Pumalukip si Victoria at sinabing, syempre kinakatawan ko silang dalawa.
Patuloy na tanong ni Michael, ikaw ang Deputy President ng Ace Corporation, hindi ang Presidente. Anong karapatan mong kumatawan sa buong Ace Corporation? Napahiya si Victoria sa pagtatanong ni Michael. Bagamat kinilala ng lahat ang kapangyarihan ni Victoria, hindi talaga siya ang pinakamataas na awtoridad sa Ace Corporation. Sa pamamagitan ng karapatan, hindi siya dapat gumawa ng paninindigan sa ngalan ng presidente ng korporasyon. Magagawa lamang niya ito kung siya at ang Pangulo ay nasa isang napakalapit na relasyon tulad ng mag-asawa. Huminto sandali si Victoria bago nagpatuloy, sige, ayaw ko munang sabihin pero dahil gusto mong malaman ang dahilan ng iyong pagkamatay, sasabihin ko sa inyo. Sa totoo lang, ang bagong presidente ng Ace Corporation si Mr. Hudson, ang aking manliligaw. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong lokasyon ng kaganapan ng piging ng kaarawan. Ano? Ang misteryosong Mr. Hudson ba talaga ang boyfriend ni Miss Clark? Hindi nakakagulat na nagawa niyang maging presidente nang wala saan. Ang taong maaaring maging tugma at karapat-dapat kay Miss Clark ay dapat na isang dominanteng presidente tulad ni Mr. Hudson. Parehas silang gawa sa langit. Walang kwenta, Michael. Mag-asawa sila sa isang romantikong relasyon. Magkasama pa silang matulog. Siyempre kaya niyang katawanin si Mr. Hudson at ang buong Ace Corporation. How dare he question the ability and authority of Miss Clark? May death wish siya. Sa pagkakataong ito, si Michael naman ang nanlamig sa gulat. Damn it, kailan pa kita naging manliligaw, Victoria? Hindi ka ba nahihiya na tawagin akong boyfriend mo sa harap ko? Sa sandaling ito, ang mga Camden ang pinaka nasa sabik. Tuwang-tuwang sabi ni Herman, Miss Clark, bakit hindi mo ipinaalam na ang bagong presidente na si Mr. Hudson ay iyong manliligaw? Dahil boyfriend mo siya, gumaan ang loob namin ngayon. Lumapit din si Benedict at sinabing, oo, Miss Clark, kailangan mong kausapin si Mr. Hudson tungkol sa kontrata. Sinuhulan na ng mga Camden si Victoria. Dahil ang presidente, si Mr. Hudson, ay manliligaw ni Victoria, itinuring nila na ang $70 milyong na pamumuhunan ay isang tiyak na taya. Sabi ni Victoria, napaka-attentive at seryoso ng boyfriend ko pagdating sa trabaho. Palagi siyang gumuhit ng isang malinaw na linya sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Hindi siya mahilig magdala ng romansa sa opisina. Kaya, sana matulungan mo akong ilihim ito. Hindi napigilan ni Michael na tumawa. You found such a lame excuse after you're done bragging because you're scared that others might let this. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Victoria kay Michael at nagtanong, ano pa ang sasabihin mo? Hindi handang ilantad siya, pinigilan ni Michael ang kanyang pagtawa at nagtanong, narinig ko na si Mr. Hudson ay hindi lamang may napakalaking yaman ngunit napakagwapo rin higit pa sa mga kilalang tao. Mahusay din siya sa musika, chess, panitikan, at sining. Miss Clark, maaaring maganda ka, ngunit duda ako na magugustuhan ka ni Mr. Hudson. Malamig na yumuko si Victoria. Ang mga natatanging tao ay palaging naaakit sa isa't isa. Nine love at first sight din sa akin si Mr. Hudson. Nagbook pa siya ng isang buong isla sa Southeast Asia at nag-set up ng isang grand ceremony para umamin sa akin at hilingin sa akin na maging girlfriend niya. Puro berde sa inggit ang mga babae sa kwarto nang marinig iyon. Napatulala, tinitigan ni Michael si Victoria na iniisip sa sarili, ang galing talaga ng babaeng ito sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ngumiti si Michael at umiling. Ms. Clark, dahil sobrang close mo kay Mr. Hudson, wala akong masabi. Ngumiti ang matandang Mrs. Camden at sinabing, salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin ang pabor na ito sa ngalan ko. Muling naglakad si Drew patungo sa Japan. Haha, good for nothing, hindi ka na magkakaroon ng foothold sa Japan mula ngayon. Mag-pack up at mawala sa Japan, haha. Hindi pinansin ni Michael si Drew at pasimpleng tumingin kay Ivy. Pumunta tayo sa opisina ng abogado. Oo naman. Nang makitang na-boycott na ng upper-class society ng Japan si Michael, alam niyang tapos na ito para sa kanya at gusto niyang putulin ang relasyon sa kanya sa lalong madaling panahon. Sandali lang. Biglang nagsalita ang matandang Mrs. Camden at tumangala sa orasan na nakasabit sa dingding sa lobby. Ang oras ay 12 o'clock. Sabi ng matandang Mrs. Camden, eksaktong 12:00 ng tanghali.
Opisyal na nagsimula ang piging sa kaarawan. Kumain ka muna bago ka umalis. Oo. Alam ni Ivy na ang old Mrs. Camden ay isang napaka-tradisyonal na tao. Kaya naman hindi na siya makapunta kahit saan dahil oras na para kumain. Bukod pa rito, ito ang ika-80 na piging sa kaarawan ni old Mrs. Camden, at sa makatuwid, kailangan nilang sundin ang mga patakaran. Tinuro ni Drew ang entrance ng hall at sinabing, Michael, magwala ka at maghintay sa labas. Pupuntahan ka ni Ivy sa opisina ng abogado pagkatapos niyang kumain. Gayunpaman sa sandaling ito, biglang sinabi ng matandang Mrs. Camden, Michael, maaari kang manatili at kumain kasama namin. Gulat na bulalas ni Drew, Lola, bakit mo siya pinababayaan? Hindi siya karapat-dapat. Medyo nagulat din si Michael. Sinabi ng matandang Mrs. Camden, dahil hindi pa natatapos ang diborsyo, miyembro pa rin siya ng mga Camden, at dahil dito, obligado akong pakainin siya. Kabanata 14, pagtanggal kay Ryan bilang pangkalahatang ahente. Isang segundo ang nakalipas, ang matandang Mrs. Camden ay nagudyok sa mga maimpluwensyang tao ng Japan upang matiyak na ang Michael ay walang paraan ng pamumuhay sa hinaharap. Sa susunod na segundo, hiniling niya sa kanya na manatili para sa tanghalian. Nagdulot iyon ng pagkalito sa maraming tao sa kanyang pag-uugali. Gayunpaman, masasabi ni Victoria kung gaano katalino ang pagkilos ni old Mrs. Camden, at may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata. Ang carrot at stick ba? Ito ay malinaw na hindi ganoon ka-simple. Itinatag lamang ng matandang Mrs. Camden ang kanyang pangangibabaw, at pinuputol niya ang hinaharap na landas ni Michael dahil binugbog nito ang kanyang apo. Pinayagan niya si Michael na dumalo sa birthday banquet dahil manugang pa rin ito ng mga Camden. Dahil asawa pa rin siya ng apo nito, kailangan niyang sumunod sa mga alituntunin at manatili sa handaan. Hindi naman tumanggi si Michael at basta na lang naupo sa iisang table ni na Ivy, Drew, at iba pang apo ni old Mrs. Camden. Siguradong maraming mararangyang pribadong kwarto sa hotel. Gayunpaman, mas pinili ng matandang ginang Camden na maging masigla ang piging at inayos na ito ay nasa Grand Hall. Napatingin si Drew kay Michael na nakaupo sa tabi niya at galit na galit. Michael, ang pagkain na ito ay ang huling pagkain na maaari mong kainin sa Japan. Mas mabuting kumain ka pa habang kaya mo dahil baka hindi mo na kayang bumili ng steamed bun sa hinaharap. Hahaha. Sumimangot din ang nakababatang kapatid ni Drew na si El Kuya, nagma-exaggerate ka. Paanong hindi niya kayang bumili ng steamed buns? Maaari na lang siyang maging pulubi. Tumawa ng malakas si Drew. Tama si ate. Maaari kang maging pulubi. Papayagan ka naming maging pulubi, hahaha. Matagal nang nasanay si Michael sa pangungutya ni Drew at sa makatuwid, hindi gaanong naramdaman sa sandaling ito. Gayunpaman, ang biglaang pagsingit ni Elle ay napasulyap sa kanya si Michael. Si Elle ay pinsan ni Michael. Kahit na hindi siya kasing ganda ni Ivy, kilala siya sa kanyang kamanghamanghang figure sa Japan. Dahil sa awayan ni na Ivy at Elle, madalang na makipag-interact si Michael kay Elle. Nang makitang natahimik si Michael matapos siyang kutsain, kinuha ni Drew ang isang baso ng alak at naglakad patungo kay Ryan na nakaupo sa tabi niya. Ginoo. Don, maraming salamat sa ginawa mo ngayon. Masyadong klasik ang eksenang hinuberan mo si Michael doon. Para kang nagdidisiplina ng aso. Ngumiti si Ryan at nakipag-clink sa salamin kay Drew. Ginoo. Camden, masyado kang magalang. Kung alam ko ng mas maaga, hiniling ko sa iyo na kumuha ng video ng maaga. Kapag bored ka, pwede mo itong panoorin at makapagpahinga ng kaunti. Hahaha, Mr. Don, tama ka. Dapat talaga ni-record namin ang eksenang iyon. Sabi ni Drew habang tumatawa ng malakas na para bang natatakot na hindi siya marinig ni Michael. Napasulyap si Michael kay Ryan na napansin naman siya at agad na pumikit. Ano ang tinitignan mo? Kung maglakas loob kang mag-apply ng trabaho sa delivery company ko sa hinaharap, babaliin ko ang mga paa mo. Puno ng pagpatay ang mga mata ni Michael. Pakiramdam niya ay kailangan niyang alisin agad si Ryan. Kinuha ni Michael ang telepono at tinawagan ang butler ng pamilya Hudson, si Butler Frank. Espesyal na inayos ng lolo ni Michael na tulungan ni Butler Frank si Michael sa kanyang misyon.
Dati siya ang nagpaalam kay Michael na natapos na ang misyon ng pagiging live-in-in-law at maaari na niyang pasukin ang papel ng presidente ng Ace Corporation. Sir. Mabilis na sinagot ni Butler Frank ang tawag. Sabi ni Michael, may isang may-ari ng takeout delivery business na gustong imbitahan ang aking lolo sa hapunan. Ano ang kanyang pangalan? Sumagot si Butler Frank, ang ibig mong sabihin ay si James Willis, ang CEO ng Uber Eats Delivery. Sabi ni Japan, oo, siya. Makipag-ugnayan sa kanya at sabihin sa kanya na bawiin ang Japan proxy ng Uber Eats Delivery. Sina Ivy at Elle na nakaupo sa iisang mesa nina Michael at Ryan, Victoria, at ang iba pa sa kasunod na mesa, lahat ay natigilan ng marinig ang kanyang sinabi. Sabi ni Butler Frank, okay, noon pa man ay gusto na niyang makilala si Mr. Hudson Sr. Tiyak na ikalulugod niya na tuparin ang iyong mga tagubilin. Sa totoo lang, mahigit 10 bilyong dolyar na ang halaga niya ngayon at qualified na siyang kumain kasama si Mr. Hudson Sr. Sabi ni Michael, oo, maganda ang pag-develop ng batang ito nitong mga nakaraang taon. Ayusin mo na makilala niya ako balang araw. Ililibre ko siya ng pagkain. Pagkasabi nun ay ibinaba na ni Michael ang telepono. Sandaling katahimikan ang namayani sa venue. Makalipas ang ilang sandali. Ha 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 ha. Tawa ng tawa si Drew na tila lumaki ang mga sugat sa mukha. Ha 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 ha. Joke naman, Michael. Ano ang iyong pagpapanggap? Bawiin ang proxy ni Mr. Don. Sino ka sa tingin mo? Tumawa si Ryan at nagtanong, Punk, dapat mong isaalang-alang ang oras at lugar kahit na gusto mong hipan ang iyong trumpeta. Ano ang silbi ng pagpapanggap dito? Sino ang maloloko ng isang bansang tulad mo? Magsasaka ang lolo mo habang bilyon-bilyon ang halaga ni Mr. Willis. Bakit niya iimbitahan ang lolo mo sa hapunan? Nabubuhay ka sa isang panaginip. With a look of disgust, Ivy gibed, how revolting. Kung incompetent ka, so be it. Bakit kailangan mong magpanggap? Si Victoria lang ang nakatingin kay Michael na may matigas na ekspresyon. Walang sabi-sabi, kinuha ni Michael ang kanyang chopsticks at tinulungan ang kanyang sarili sa ilang mga pampaganya. Makalipas ang halos 6 na minuto, tumunog ang cellphone ni Ryan. Sa pagtingin sa incoming call alert, tuwang-tuwang ibinaba ni Ryan ang kanyang mga bubbles again, pinunasan ang kanyang mga kamay, at sinagot ang tawag. Hello, Mr. Willis. Nang marinig na si Mr. Willis ang tumawag, ang mga Camden at Victoria, at ang iba ay tumingin at sinabi sa lahat na manahimik. Sa mga nakalipas na taon, umuusbong ang industriya ng takeout. Si James Willis ay naging upstart din na nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyong dolyar. Ang mga taong naruroon ay pawang mayayamang figure ng Japan na gustong gamitin si Ryan para maging kaibigan si James. Tuwang-tuwang sabi ni Ryan, Mr. Willis, I was just planning to call you in the next 2 days para pag-usapan ang renewal ng kontrata. Sinabi ni James, espesyal akong tumawag para ipaalam sa iyo na ang iyong proxy sa Japan ay binawi. Kabanata 15, Paghihiganti kay Ryan. Namutla agad ang mukha ni Ryan. Gayunpaman, lahat ng bisita ng bangkot ay nakatingin sa kanya, lalo na ang magandang Victoria na nasa tabi niya mismo. Di ako makapagpanik. Hindi ko maaaring hayaan silang makapansin ng anumang bagay na hindi ka panipaniwala. Pilit na ngumiti si Ryan at sinabing, haha, thank you Mr. Willis. Sinabi ko sa iyo na mayroon kaming magandang relasyon at tiyak na magpapatuloy kami sa pakikipagtulungan. Inihanda ko na ang renewal fee para sa round na ito. Naghanda ako ng $1 milyong. Sinabi ni James sa telepono, paumanhin, Mr. Don, nagpadala ang aming kumpanya ng isang tao mula sa punong tanggapan upang kunin ang Uber Eats delivery sa Japan. Hindi na natin kailangan ng general agent. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Ryan pero tumatawa pa rin siya ng malakas. Ayos lang, walang problema, dapat uminom tayo ng kontento kapag nagkita tayo. Medyo natarante si James. Aniya, narinig mo ba talaga ang sinabi ko? Hindi na ikaw ang ahente, at hindi mahalaga ang halaga ng perang gagastusin mo. Sinabi ni Ryan, okay, Mr. Willis, makatitiyak ka, tiyak na magkakaroon tayo ng masayang pagtutulungan sa hinaharap. Sabi ni James, dapat wala ka sa isipan. Hindi ka sumasagot sa sinabi ko.
Anyway, kapag ang kontrata ng ahensya ay nag-expire sa susunod na buwan, ang punong tanggapan ay magpapadala ng isang tao upang pumalit. Iyon lang ang masasabi ko, bye. Napabulala si Ryan, okay, Mr. Willis, magkita tayong muli. Ngumiti si Ryan at ibinaba ang tawag. Napakunot ang noo ni Michael sa pagtataka. Hindi pa kaya ipinaalam ni Butler Frank kay James? Bakit naging masayang chat si Ryan kay James? Naririnig lang ng iba si Ryan na nagsasalita, pero hindi nila marinig ang sinasabi nito sa telepono. Si Drew ang naunang naglakad. Ginoo. Don, based on what you mentioned just now, I assume that the contract renewal has settled. Ngumiti si Ryan at sinabing, syempre, magiging magandang kooperasyon ito. Nagmamadaling itinaas ni Drew ang kanyang baso at sinabing, halika, Mr. Don, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Hangad ko sa iyo ang walang hanggan na kaunlaran. Salamat, Mr. Camden. Sabi ni Ryan habang itinataas ang baso ng white wine at sabay tumal nito. Nagulat si Drew, wow, ang prangka mo talaga, Mr. Don, nabigla mo lahat. Tinampot din ni Victoria ang kanyang baso at sinabing Mr. Don, I can tell na sobrang close mo kay Mr. Willis. Matapos inumin ang basong iyon ng alak, medyo nalungkot si Ryan dahil sa kalungkutan sa loob niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napuno niyang muli ang kanyang baso hanggang sa labi. Ang kaakit-akit na mukha ni Victoria ay unti-unting lumabo sa paningin ni Ryan. Sabi ni Ryan, syempre, hirap at hirap na ang pinagdaanan namin ni Mr. Willis. Sabi ni Victoria, I will toast to you too, Mr. Don. Hangad ko sa iyo ang isang maunlad na negosyo, at umaasa ako na magkakaroon kami ng pagkakataong makilala si Mr. Willis sa pamamagitan mo. Ryan clinked glasses with Victoria and said, minor matter lang. Hayaan mo akong mag-ayos. Uminom ulit si Ryan ng isang baso ng alak at walang humpay ang hiyawan ng mga tao sa paligid niya. Ginoo. Don, kaya mo talagang hawakan ang alak mo. Mukhang napakasigla mo. Ngayong napirmahan na ang renewal contract, Mr. Don. Nasa mood ka na uminom, di ba? Pero, makalipas ang wala pang 2 minuto, biglang na-realize ng crowd na umiiyak si Ryan habang umiinom. Ang kanyang mga luha ay dumapo sa walang kulay na puting alak at hinaluan nito. Ginoo. Don, bakit ka umiiyak? Ayos ka lang. Nagmamadaling tanong ni Victoria. Sa sandaling ito, umiling si Michael at walang magawang sinabi. Ryan, stop trying to hang on kung hindi mo kaya. Gusto mo mang magyabang, may oras at lugar para gawin ito. May punto ba ang pagpapanggap? Sinong hindi makakapagsabi na nagpapanggap ka? Bakit hindi ka maglakas loob na sabihin sa lahat na tinanggal ka na bilang ahente? Sinabi ni Michael kay Ryan ang eksaktong mga salita na sinabi sa kanya ng huli. Sa katunayan, matagal nang naramdaman ni Victoria at ng iba pa na may mali kay Ryan. Kung talagang nasungkit niya ang pag-renew ng kontrata, hindi siya mag-aasal ng ganoon kalabis. Dapat lang siyang kumilos ng ganoon kung natuloy ang pag-renew ng kontrata. Alam ni Ryan na wala siyang matibay na background o business empire. Nagawa lang niyang makihalubilo sa upper class na bilog ng Japan ilang taon na ang nakararaan at naging pangkalahatang ahente ng Uber Eats delivery, lahat salamat sa swerte. Kapag hindi na siya ang ahente, hindi na siya akma na makipag-chat at makipagtawanan sa mga tao sa kwartong ito. Kaya naman, kailangan niyang magpanggap. Gayunpaman, ngayon ay walang awang inilantad siya ni Michael. Sa sobrang kalasinggan, hinampas ni Ryan ang mesa at saka naglakad patungo kay Michael. Paano kung na-revoke ang lisensya ko? Dahil lang sa gusto ng Uber Eats delivery na personal na pumalit at hindi na mangangailangan ng ahente kaya ako naalis. Hindi dahil sa'yo, talo. Kalmadong ngumiti si Michael at humigop ng tsaa. Kawili-wili, malinaw na nakita mo akong tumatawag at ngayon ay nagkukusa ka na upang linisin ang aking pangalan. Haha, dahil akala mo hindi ko ginawa, sige, hindi rin ako mapakali na magkaroon ng ibang kaaway. Ang mga panauhin ay lahat ay nag-uusap at nag-iisip kung ang pagbawi ng lisensya ng ahente ni Ryan ay may kinalaman kay Michael. Karamihan sa mga tao doon ay nagdeklara lamang ng pakikiisa sa mga Camden upang putulin ang kinabukasan ng Michael. Kung talagang ganoon kalakas si Michael, hindi nila kakayanin ang mga kahihinatnan. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Benedict at sinabing, lahat, huwag kayong magpanik.
Tiyak na walang kinalaman ito sa nawalan ng manugang ng aming pamilya. Ang kanyang lolo ay isang magsasaka, at tiyak na hindi niya makikilala si Mr. Willis na nasa kabisera. Pumangon din si Sylvie at sinabing, oo, 3 taon na naming manugang itong walang kabuluhan, at palagi niyang sinusunod ang lahat ng aming mga tagubilin. Kung talagang kilala niya ang ganoong makapangyarihang figure, paano siya papayag na maging aso natin sa loob ng 3 taon?